Isang mananaliksik si Victor mula sa Maynila na pumasyal sa bahay ng kanyang pinsan sa probinsya. Dahil perpekto ang lugar na yon para magsaliksik, kung ano-anong bagay ang kanyang pinakialaman. Habang naglalakbay sa gitna ng kagubatan, meron siyang nakitang isang lagusan. Isang lagusan na parang papunta sa ilalim ng lupa. Pumasok siya roon, at sa hindi inaasahang pagkakataon, meron siyang natuklasan. Ang bagay na yon ay ang siyang maglalagay sa kanya sa panganib. Naluklok siya sa isang responsibilidad na hindi naman niya talaga ginusto. Mabuti na lamang tutulungan siya ng kanyang labandera na si Magda. Isang babae na akala niya noong una ay paglalaba lang ang inaatupag. Ngunit isa pala itong veteranong manunugis at birador sa gabi. Tuturuan siya nito kung papaano makikipaglaban. Pero sa huli, mapagtatanto ni Victor na ang bagay na kanyang nakuha ay hindi pala para sa kanya. Yung pala ay para talaga sa babaeng si Magda. Ano nga kaya ang mangyayari sa buhay ni Victor sa oras na masangkot siya sa isang nakakakilabot na gulo? Makabalik pa nga kaya siya sa Maynila? O kagaya ng ibang biktima, magiging pataba na lamang siya sa lupa habang unti-unting kinakain ng mga uod? Isa na namang bagong kwentong dapat nating abangan. Makinig at maging mapanuri. Damhin ang ating bagong tampok na kwento. Dito lang sa ating nag-iisang tambayan, ang mga kwento ni Kabanong. Pasensya ka na, Insan. Maputi kasi talaga rito kapag tapos ng malakas na ulan eh. Nawala sa isip ko na dalhin yung bota para hindi sana marumihan yung mga paa mo. Pambira ka naman. Anong tingin mo sa akin, maarte? Eddie, sanay na ako sa mga ganito. Trabaho kong sumutsot sa mga kung saan-saan para magsaliksik. Kaya walang problema sa akin ang mga ganitong sitwasyon, no? Kala ko kasi maarte ka kasi putis mayamang ka eh. Ang puti mo kaya, tisoy kumbaga. Tingin ko nga, magiging crush ka ng mga babae dito sa amin eh. Ikaw talaga, yan talaga naisip mo ah. Ay, siya nga pala, Insan. Matanong ko lang, sa dami ng probinsya, bakit ito pang sa amin ang napili mo? Sabihin na lang natin na mas maganda rito kasi nandito ka. Hindi ako mangungupahan. Wala akong babayaran sa pagkain kasi libre mo. Hoy, mag-ambag ka rin oh. Kapal na mukha nito. Ano kala mo sa akin, anli pera? Ito naman, biro lang. Sa totoo niyan, gusto ko na habang narito ako ako na munang sasagot ng kakainin natin. Ay, wag naman ganun. Ang akin lang mag-ambagan na lang tayo. Huwag ka nang mahiya. Minsan na lang naman tayo magkita Isipin mo na lang na libre ko to sa'yo. Kahit na kailan talaga galante ka no? Kaya gusto kita kasama Siguro, kung di ako bumalik dito sa amin, malaki na rin ang katawan ko katulad mo. Oo, kasi kung tumagal ka pa sa Maynila, isasama na kita sa mga gym O magdaan-daan ka dyan Ilang gulong ng sasakyan na ang lumubog dyan. Hindi man lang ba ito pinapaayos ng lokal ninyo? Aasa ka pa. Magagaling lang naman yung mga yun kapag malapit na ang eleksyon. Sa ngayon, wala pa silang pakialam dyan. Kapag botohan na naman, mag-uunahan ng mga yon kung sino magpapaayos ng daan na to. Ay nako, hiya mo na nga. Ay, siya nga pala. Nakauwi na rin ba yung utol mo rito sa inyo? Nung nakaraan, nagkausap kami nun Ang sabi niya, magkita na lang daw kami rito. Ay nako, nung nakaraan pa, palaging ang lasing O bakit? May problema yata kuya mo Oo, meron nga. Love life. Niloko ba naman siya nung long time girlfriend niya, Insan? Ay mali, hindi pala long time. 1 buwan lang pala kung tutuusin kasi, di ba, 9 years sila. Pero kasi, nung 1 buwan matapos siyang sagutin ng babae, may kalandian ng iba hanggang ngayon. Bale, niloloko na siya ng babae ng 8 years and 11 months. Ay grabe, kwentado mo talaga Oo naman, para malaman ng kapatid ko kung gaano siya katanga. Malapit sa isa't isa ang magpinsan. Sa katunayan, pareho naman talaga silang taga Maynila noon pa. Pero mula nang mamatay ang mga magulang ni Eddie, kinailangan na nitong umuwi ng probinsya para asikasuhin ang sakahan nila.
Napatigil silang dalawa sa paglalakad sa harapan ng isang bakuran. Tinuro kasi ni Eddie ang babaeng naglalabas sa loob. Isang babaeng maganda, maputi, makinis ang balat, at talaga namang kahit na sinong lalaki, magiging pantasya ang babaeng yon. Nakikita mo yon? Oo, di naman ako bulag eh. Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng babae? Yang babaeng yan, labandera yan dito sa amin. Naglalaba rin yan sa amin palagi kapag naipon na yung labahan ko. Minsan nga, kahit isa pa lang yung nasa labahan, parang gusto ko na kagad ipalabas sa kanya eh. Manyakis. Aray, mukha batok naman to oh. Tigil mo nga yung ganyang ugali mo ha. Nagtatrabaho ng marangal yung tao, minamanyak mo. Anong minamanyak? Natutuwa lang ako sa kagandahan at kasipagan niya, no? Inakbayan na lamang ni Victor ang kanyang pinsan at nagpatuloy na rin sila sa paglalakad. Nang marating na nila ang bahay nila Eddie, naabutan nilang nasa bakuran ng binatang si Manuel. Hapon pa lang, lasing na naman ito. Pagpasok pa lang nilang dalawa sa bakuran, napatingin na agad sa kanila ang lalaking si Manuel. Sumilay agad ang malapad nitong ngiti nang makita si Victor. Wow, 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 wow! Uy, puro ka wow, 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 wow. Para kang ambulansya ah. Pinsan, Victor! Ang pumangalawa sa kapugian ko! Buti naman, nandito ka na. Kararating ko lang eh, lasing ka na naman. Pambira ka naman, no? Alam mo kasi, meron akong dinaramdam eh. Masakit ang aking damdamin. Oo, alam ko na yan. Sabi na sa akin ni Eddie yung tungkol dyan. Ay, alam mo na pala. Kung ganoon, pwede mo ba akong samahan mag-inom? Uy, maya ka nga. Galing sa mahabang biyahe si Victor, paiinumin mo kaagad. Ayaw mo naman kasi ako samahan mag-inom eh. Kung pareho tayong lasing, sino na lang ang mag-aasikaso dito sa bahay? O sige na, tama na yan. Mamaya, sasamahan kita mag-inom. Kailangan ko lang magpahinga ha. Oh, sabi mo yan ha. Ayaw ko lang pinapaasa ako ha. Sawang-sawa lang umasa ang puso kong ito eh. Oo nga, kulit nito. Sige na, mamaya ka namang gulo. Tara na insan, magbihis ka na muna. May 2 kwarto sa up and down na bahay nila Eddie. Parehong nasa itaas ang 2 silid at isa sa silid na yon ang pangsamantalang gagamitin ni Victor. Maayos naman ang bahay. Hindi kalakihan pero ang mahalaga para sa binata ay malinis ito. Isa kasi ang kalinisan na tinitingnan nila sa mga bahay. Insan, pasensya na talaga kung makikitira muna ako ha. Kailangan ko lang talaga ng bagong article eh. Napag-iiwanan na ako ng mga kasama ko sa trabaho. O naman, ayos lang naman na narito ka no. Nakakasawa na rin mukha ni Kuya rito sa bahay. Tsaka, hindi ka naman ibang tao sa amin eh. Noong mga bata tayo, parang magkakapatid na tayo. Maraming salamat ha. The best ka talaga. Yung ginagawa mo, pwede ba akong sumama dyan minsan kapag wala akong ginagawa? Oo naman no. Wala namang problema kung may kasama eh. Mas maganda pa nga para hindi nakakabagot. Di ba yung trabaho mo kung saan-saan ka na lang nakakarating? Oo. Nung nakaraan nga, sa mga isolated area ko, tipong hindi na naabot ng modernisasyon. Naku, delikado pala trabaho mo, insan. Minsan ba hindi ka natatakot? Kasi alam mo ba yung mga kwento-kwento tungkol sa mga taong hindi na nakakalabas kapag nasa liblib? Yung mga taong kinukuha ng aswang? Oo, aware naman ako sa mga ganyan, insan. Pero wala pa naman akong naririnig na kwento na may aswang na kumuha ng tao eh. Pero naniniwala ka? Na may aswang? Oo! Oo naman. Bilang researcher, hindi naman nabago sa akin ng ganyan. Sa isip-isip ko nga minsan, parang gusto ko makakita ng aswang eh. Alam mo yun, curiosity. Para naman meron akong bagong article. Kung yan ang gusto mo, sakto punta mo. O bakit? Anong meron dito? Nung nakaraan kasi, may buntis na inaswang dito. Pero hindi pa sigurado kung aswang ba talaga o ibang hayop lang. Marami lang talaga nagsasabi na aswang yun. Pero kasi, hindi aswang ang subject ko ngayon eh. Ang subject ko kasi, mga kakaibang halaman. At base sa research ko, dito sa probinsya nyo marami yun. So hindi pala aswang. Pero
If ever naman, di ba? Malay mo, habang naghahanap ka ng alaman, aswang ang makadaupang palad mo. Uy, huwag ka nga magbiro ng ganyan, gagi. Alam ko kung gaano kadelikado ang aswang, no? Kaya focus na muna ako kung anong pakay ko dito. Saka na yung aswang-aswang na yan. Saka na ang aswang. Pero kung ipagkakaloob sa'yo, bakit hindi, di ba? Sira. Nagtawanan na lamang silang magpinsan. Kinagabihan, naghanda na rin sila ng kanilang hapunan. Dalawa lang silang kumain ng sabay dahil nakatulog na ang lalaking si Manuel. Pagkatapos nilang kumain ay sandali na muna silang tumambay sa tapat ng kanilang bakuran habang nagkakape. Sa mga sandaling ito, masasabi ni Victor na sa wakas nakalanghap na rin siya ng sariwang hangin. Kakaiba ang dulot na kapayapaan sa utak ni Victor ang katahimikan na meron ng paligid. Kung ano-anong mga bagay lang naman ang kanilang napag-usapan. Mabilis na lumipas ang mga araw. Tila nasasanay na rin ang sistema ng binatang si Victor sa pananatili niya roon. Maaga na rin siyang natutulog at maagang nagigising. Hindi na rin siya namamahay. Maayos ang kanyang pagtulog kaya nakakapagtrabaho na siya ng matiwasay. Ilang araw nang pabalik-balik ang lalaki sa gubat. Sa ilang araw na yon, kahit na papaano ay may nakukuha na rin siyang mga halaman na pwede niyang gawing subject sa kanyang article. Ganun pa man, hindi na rin makontento ang binata. Kaya hindi pa rin ito tumitigil hanggang sa hindi pa siya nakakakita ng kakaibang halaman para sa kanya. Ang layo na natin. Pahinga na muna tayo. O sige. Nakakalimutan ko. Hindi ka nga pala sanay sa mga ganitong lakad. Sanay naman ako, insan. Ang kaso nga lang, namumulikat ang mga pako kagabi pa eh. Dapat pala, hindi ka na sumama. Ayaw ko naman sa bahay. Nakakapagod kayang tumambay dun. Buti nga si kuya nakakaisip mag-asikaso ng sakahan ngayon eh. Tama naman yun para naman malibang siya. Di yung puro na lang siya inom. Insan, tingnan mo yun oh. Ha? Ang alin? Ayun oh, yung hiwa sa katawan ng puno. Oh, ano bang meron? Alam mo ba, nung nakaraan, yan yung pinag-uusapan ng mga matatanda. O bakit? Kasi galing daw sa aswang ang hiwa na yan? Oo, ang sabi kasi nila, kalmot daw yan ang aswang. Yung mga aswang daw kasi, kapag naghahasa sila ng kuko, sa puno nila sinusubukan. Di sinasabi mong may dumaan na aswang dito? Baka, siguro, marahil. Kung sakali mang may aswang nga rito, di maganda. Iiwan kita para makain ka. Baliw! Ipinagpatuloy na lamang nila ang kanilang paglalakbay. Dakong 5:00 na ng hapon nang makaisip silang bumalik. Malapit na rin kasing sumapit ang kinagabihan. Ayon kay Eddie, mas mahihirapan na silang makabalik kung aabutin sila ng dilim sa gabi. Pero ang totoo, nababahala lang talaga ito sa mga aswang. Sa kanilang paglalakad, isang matandang lalaki ang kanilang nakasalubong. Ang matandang lalaki na yon ay may bitbit na isang sako. Sa unang tingin, aakalain ng matandang lalaki ay mangangalakal lang. Kaya hindi naman sila nagkaroon ng kahit na anong pangamba. Kayong dalawa, anong ginagawa niyo sa kagubatan sa ganitong oras? May ginagawa lang po kami para sa article na kailangan kong buuin. Kayo po, bakit po kayo nandito? Wala po ba kayong kasama? Napatingin sa kanilang dalawa ng seryoso ang matanda. Sa puntong ito, nakaramdam na rin ng kaunting pagkailang ang magpinsan. Ang kagubatan na ang nagsisilbi kong tirahan. Ang mabuti pa, umalis na kayo rito. Umuwi na kayo kung saan man kayo nakatira. Pauwi na rin po talaga kami. Ang kaso nga lang, medyo naliligaw po yata kami. Taga saan ba kayo? Taga Baryo Manikad po. Baryo Manikad? Ang baryo sa dulo ng kagubatang ito? Sige, lakarin nyo lang ito ng diretso. Kapag meron na kayong nakitang ilog, tawirin nyo. Tapos kakaliwa kayo. Mas malapit ang daan doon kumpara sa karaniwang dinaraanan ng mga tao mula rito. Naku, maraming salamat po sa inyo. Pero
sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Huwag niyo akong intindihin. Mas isipin niyo ang sarili ninyo. Dahil kayo, mas malapit kayo sa kapahamakan. Sandali lang po. Ano pong pangalan ninyo? Manoy, yon ang pagkakakilala sa akin ng mga taong natulungan ko. Naglakad na palayo ang matanda, dala-dala ang mga bitbit nitong sako. Napapailing na lamang ang magpinsan. Masyado silang nahihiwagaan sa matanda. Pero kahit na ganon, aminadong magaan naman ang kanilang pakiramdam sa matandang yon. Naglakad na lamang ang dalawa. Sinunod nila ang direksyon na sinabi sa kanila ni Manoy. Narating nga nila ang ilog na hindi naman kalakasan ng ragasan ng tubig. Kaya naman, agad-agad din naman silang nakatawid doon. Nang kumaliwa sila, ay narating na rin nila ang daan patungo sa kanilang baryo. Dakong 6:00 na nang makabalik na sila. Habang naglalakad papasok ng kanilang baryo, meron silang nadaanan na kumpulan ng tao sa tapat ng isang bahay. Hindi na naiwasan na magpinsan na makiosyoso doon. Nakita nila ang isang babaeng nakatulala habang nakaupo sa gilid. Pilit itong kinakausap ng mga tao, pero hindi ito makapagsalita. Ayon sa kanilang naririnig, nakakita raw ng kakaibang nilalang ang babae. Ang nilalang na sinasabi nito ay kinakain daw ang katawan ng isang magsasaka sa gubat. Sa hindi malamang dahilan, biglang nagtayuan ang kanilang balahibo. Nagkatinginan na magpinsan. Pag-uwi nila sa bahay, naroon si Manuel na abalang nagsisibak ng kahoy. Inabutan nila itong naglalaga na sa salangan. Kita niyo yung kumpulan ng tao dyan sa kabila? Biktima raw ng aswang yun. Totoo ba talaga? Oo, kapatid yun ng tropa ko eh. Sabi ng tropa ko, nung nakaraan pa raw nakakakita ng ganun yung babae. Pero ngayon daw, mas malala. Kaya ngayon, parang nababaliw na yung kapatid niya. Hindi na makausap na maayos eh. Masyado yatang nasyak sa nakita niya. Ikaw ba namang makasaksi ng aswang eh? Nilalapa yung matandang lalaki, talagang masasyak ka nun. Ano naman kasi yung ginagawa niya sa gubat? May taniman sila sa gubat. Siguro kukuha siya ng tanim nila kanina. Partida anong oras pa lang yun, baliwanag pa. Naniniwala naman ako sa aswang. Pero hindi ko lang inaasahan na ganito pala talaga kalala. Nakilala na ba yung matandang lalaki? Kung sabi ng tropa ko, sabi ng kapatid niya, parang dayo lang yung matanda na yun. Mukhang nagkatotoo na nga yung sinasabi ni Aling Musni ah. Sino naman si Aling Musni? Kilalang manghuhula yun dito sa amin. Weirdo mga sinasabi nun. Kaya yung ibang tao galit sa kanya eh. Noong nakaraan, ang sabi ni Aling Musni, may paparating daw na dilubyo. Akala nung iba nung nakaraan, tinutukoy ni Aling Musni yung bagyo. Pero tingin ko, itong mga nangyayari yung tinutukoy niya eh. Sa aswang, maniniwala pa ako. Pero sa hula, nalalabuan ako dyan eh. Kasi naman insan, legit yung mga sinasabi ni Aling Musni. Nung nakaraang taon, munti ka na siyang makulong. Pero walang nangyari kasi wala namang kaso para sa mga manghuhula eh. Ang sinabi niya kasi, magkakaroon ng sunog sa munisipyo. Walang naniwala. Pero nangyari talaga. May namatay 2. Isang guard, tapos isang janitor. Marami pa siyang mga pangitay na nangyayari. Alam nyo, parang kakaiba pala talaga rito sa inyo yan, no? May aswang, may matandang babae na nagdidilang anghel. Baliw, hindi nagdidilang anghel. Yung mga sinasabi niya, nangyayari na talaga, kahit hindi niya pa sabihin. Nakikita niya lang sa pangitain niya. Kesa ini-stress niyo sarili niyo sa mga bagay na ganyan. Bakit hindi niyo na lang ako ipagsibak ng kahoy? Ako na magluluto nito oh. Oo nga. Buti naman at hindi ka nalasing ngayon, kuya. Wala namang mangyayari kung malulugmok ako eh. Kung masaya na siya sa iba, bahala na siya sa buhay niya. Yan ang gusto ko sa iyo, insan. May planong makamove on. Makalipas ang ilang minuto ay sabay-sabay na rin silang kumain.
Napatigil lang sila nang biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ni Eddie, nakita nila ang babaeng si Magda. May daladala pa itong planggana na stainless. Nasamit pa si Eddie sa kinakain nito nang makita ang pawisang itsura ng dalaga. Dumaan lang ako dito para sabihin sa inyo, bukas ay maaga ako maglalaba rito sa inyo. Nakita ko kasi yung mga labahan niyo sa labas eh. Malapit nang maging bundok. Oo. Buti naman at napadaan ka. Pupuntahan pa nga sana kita sa inyo mamaya para sabihan ka eh. Mukhang may bagong mukha sa inyo ah. Oo. Si Victor, pinsan namin. Victor? Hello. Magandang gabi. Ngumiti lang ang dalaga kay Victor. Makikipagkamay pa sana si Victor kaso bigla na lamang humarang sa kanya ang binatang si Eddie. O sige na, atid na kita sa inyo kasi gabi na eh. Alam mo naman na may mga kumakalat na kwento ngayon tungkol sa mga aswang. Sinamahan na ni Eddie ang babae palabas ng kanilang bakuran. Natatawa na lamang si Manuel kay Victor. Nahunahan ka. Babagal-bagal ka kasi. Hindi naman ako interesado, no? Makikipagkamay lang naman ako bilang respeto na dumaan siya rito at nakipagkilala. Utot mo, Blue. Bata pa lang tayo, alam kong lagi kang nauunahan ni Eddie pagdating sa babae. Paanong hindi maunahan? May pagkamanyak yung kapatid mo, no? Ipinagpatuloy na lamang nila ang kanilang kinakain. Makalipas ang ilang oras, ay sakalang nakabalik ang binatang si Eddie. Kung saan-saan pa kasi ito dumaan. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising ang tatlo. Wala naman silang gagawin ng oras na yun. Nagising lang talaga sila dahil alam nilang maaga ring darating ang babaeng si Magda. Habang naglalaba ang babae sa kanilang bakuran, nasa labas din sila habang nagkakape. Hindi nila mapigilang mapatingin sa babae. Para kasi talagang nagliliwanag ang ganda nito sa umagang yon. Wala na ba kayong labahan sa loob? Matatapos na siya oh. Dagdagan nyo pa. Sira ulo, may pambayad ka pa ba? Puro ka naman ganyan, Eddie. Torpe ka naman. Pormahan mo kung gusto mo. Di nagselos ka naman. Magda, may sasabihin daw si Eddie oh. Uy, maratong timang. Ano yun, Eddie? Ha? Wala. Sabi ko, kapag pagod ka na, merong pagkain sa loob. Ayos lang ako. Patapos na rin naman ako eh. Maraming salamat. Siniko na lamang ni Eddie si Victor. Hindi nagtagal, natapos na rin ang paglalaban ng dalaga. Nang palis na yon, isinama ni Eddie si Victor para sundan ng dalaga. Pareho kasing kinain ng kurisidad ang dalawa kung saan ba talaga nakatira si Magda. Pero nang lumiko na yun sa kaliwang kanto, laking pagtataka nila dahil bigla na lamang itong nawala. Uy, nasaan na yun? Bagal mo kasi maglakad eh. Tara, umuwi na nga lang tayo. Marami pa akong i-edit. Napapailing na lamang si Victor. Inatupag na lamang nito ang ginagawa nitong article. Maghapon na naging abala si Victor. Ni hindi na nga rin siya nakasabay sa hapunan ng magkapatid. Pagbaba niya ng sala, wala si Eddie at Manuel. Sinilip niya yon sa labas pero wala pa rin. Babalik na sana siya sa loob nang makakita siya ng asong itim sa gilid. Nakatingin yon sa kanya na parabang kinikilala siya. Uy aso, sinong amo mo? Tumahol ng isang beses ang aso. Napangisi na lamang si Victor at sandaling natawa. Kung makatahol, akala mo naman talagang naiintindihan niya ako. Hindi inaasahan ni Victor ang sumunod na ginawa ng aso. Bigla na lamang kinuha ng aso ang tsinelas niya na nakalagay lang sa gilid. Dali-dali niyang hinabol ang aso sa pagbabaka sakaling masundan niya ito. Sa kakasunod niya, hindi na niya namalayang napapalayo na pala siya sa kanilang tirahan. Nakarating siya sa kagubatan. Nakita niya ang aso na pumunta sa likuran ng malaking puno. Kahit na medyo kinakabahan dahil sa pag-aakalang merong mga ahas doon, tumuloy pa rin siya para sa kanyang tsinelas. Mahal na mahal niya kasi ang tsinelas na yon dahil bigay pa yun sa kanya ng kanyang ina. Pambira namang ason to. Tinutukan niya ng daladalang cellphone ang likuran ng puno. Nakita niya roon na parang may hinukay ang aso na isang butas. Natatakpan lamang yon ng dahon ng saging.
Nang alisin ni Victor ang dahon, nakita niyang parang may lagusan papunta sa ilalim. Nung una, nagdadalawang isip pa siyang puntahan yon. Pero dahil na rin sa kanyang labis na kuryosidad, hindi na niya napigilan na kanyang sarili. Bumaba siya roon. Hindi na sumasagi sa isipan niya ang maaaring panganib na naghihintay sa kanya. Nang makababa siya, tinutukan niya ng ilaw ang loob. Para itong isang tunnel at gaya ng mga dinadaanan ng mga Hapon nung panahon ng gera. Teka, kakaiba to ah. Nagsimulang maglakad ang lalaki. Daan-daan niyang tinahak ang daan hanggang sa marating na nga niya ang isang malawak na parang silid. Sa gitna nito, merong isang pintuan na bakal. Nang itulak niya yon, nagtataka siya dahil bukas ang pintuan. Lumingon-lingon siya. Wala naman siyang nakikitang ibang tao. Pinagpapawisan na siya nung mga sandaling yon. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa tensyon na nararamdaman niya. Pagpasok niya sa loob, nagulat siya nang biglang magbukas sa mga lampara na nakadikit sa pader. Dito na siya naghinala na baka bukod sa kanya, meron pang naroroon. Sinong nandyan? Kinuha na niya ang kahoy na nakasandal sa gilid para gawing proteksyon. Maraan siyang naglakad. Mga ilang sandali lang, meron siyang natapakan na kung ano. Napasigaw na lamang siya nang bigla siyang nahulog sa isa pang butas. Dumulas siya ng dumulas. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ito. Pero nagulat na lang siya nang ilabas siya ng lagusan na yon sa gilid ng ilog. Hindi na niya alam kung saan ang lugar na yon. Kinakabahan na siya sa ideyang baka hindi na siya makabalik. Linti kasing aso yun eh. Ang bira naman talagang buhay to. Paano ako makakabalik nito? Napalingon siya sa punong nasa kabilang banda ng ilog. Hindi siya makapaniwalang parang umiilaw ang katawan ng puno. At sa hindi na naman niya malamang dahilan, unti-unti na namang humahakbang ang kanyang paa palapit doon. Para bang hinahatak talaga siya para lumapit. Nang makalapit na siya, ay sa kanya lamang nakita ang isang espada na nakabaon sa katawan ng puno. Nagtataka niya muna itong sinuri. Sa buong buhay niya ay ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganon. Kinusot-kusot niya pa ang kanyang mga mata sa pag-aakalang nananaginip lamang siya. Pero totoo ang nangyayari. Ang kanyang nasasaksihan ay parte ng realidad na kanyang ginagalawan. Unti-unti niyang hinugot ang espada. Nang makuha na niya yon, biglang nawala ang liwanag sa puno. Nakarinig na lamang siya ng pagaspas ng mga dahon. Sa takot, muli siyang bumalik sa lagusan. Kahit na hirap na siyang akyatin yon, ay ginawa niya. Marahil dahil na rin sa takot kaya nagawa niyang makabalik. Nakalabas siya sa butas na yon at muling nakabalik. Wala pa rin ang makapatid na Edith Manuel sa bahay. Parang wala siya sa sariling tiningnan ng espada. Hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin siya makapaniwala na dinala niya yon. Gagi, anong gagawin ko rito? Nang marinig na niya ang tinig ng magkapatid sa bakuran, ay dali-dali niyang inilagay ang espada sa ilalim ng kama. Sakto namang pinuntahan na siya ni Eddie sa kanyang silid. Oh, bakit parang nakakita ka naman ng multo? Tsaka, bakit ang dumi ng katawan mo? Gumapang ka ba sa lupa? Ha? May nakita kasi ako kaninang manok. Ayun, inuli ko kaso ang bilis. Madapa-dapa ako sa lupa kaya eto, nagkaganito ako. Sus, pambira ka. Huwag ka basta-basta manghuhuli ng manok. Baka mamaya kinamampidring yun, di nadali ka. Basagulero pa naman yun. Ha? Ganun ba? Teka, saan ba kayo galing? Sa sakaan lang. May bumili kasi ng mga una naming ani ni kuya eh. Gutom na kasi ako eh. Kain na tayo. Kumain na kami kanina. Ikaw, kumain ka na. Pero magpalit ka nga muna ng suot mo. Para kang napabayaan eh. Lumabas na rin si Eddie. Napabuntong hininga na lamang din si Victor. Noong mga sandaling yon, muli niyang sinilip ang espada sa loob. Napailing na lang ang lalaki. Makalipas pa ang ilang araw, naging abala ang binata sa kanyang ginagawang article. Ilang gabi na niya itong inaatupag.
Pero sa kasamaang palad, hindi natuwa ang kanilang boss nang ipasa na niya yon sa email ng kumpanya. Banas na banas ang binata nung hapon na yon. Kailangan na naman kasi niyang umulit. May kapareho kasi siyang subject at ang mas masakla pa, mas nauna pa sa kanya yung nagpasa. Ganun ba talaga kahirap yung ginagawa mo? Oo, mahirap. Lalo na kapag yung mga katrabaho mo, kapareho mo yung utak. Kasi kung anong gusto mo, malamang gusto rin nila. Kaya nga ako nagpunta rito sa inyo para makahanap ng kakaiba eh. Putik na yan. Ganon din pala nahanap ng isa kong katrabaho. Paano na ngayon yan? Napasandal pa si Manuel sa dingding habang nanguya ng mangga. Silang dalawa naman ni Eddie ay nasa sahig lang nakaupo at napapak naman ng bagoong. Di balik ako sa umpisa. Hahanap na naman ako ng halaman na walang katulad sa katrabaho ko tapos gagawa ulit ako ng article. Kailangan ba talaga halaman? Hindi ba pwedeng hayop o nilalang? O kaya aswang? Total, yun naman ang uso ngayon dito eh. Nasabi ko na nga sa kanya yan, kaso ang sabi niya, halaman daw talaga. Wala naman akong sinabi na halaman lang. Ang sabi ko, yung kakaiba na pwede naming itampok sa ilalabas na magazine ngayong taon. Paano kaya kung subukan ko nga itong aswang na to? Sigurado ka bang ayos lang talaga? Baka mamaya mas lalong mabwisit sa'yo boss mo kasi biglang horror yung sa'yo. Wala na siya magagawa kapag tapos na. Ang mahalaga, ako ang kakaiba. Uy, pinibiro ka lang namin ha. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang aswang? Baka mamaya niyan mapahama ka pa eh. Akong bala, kayang-kaya ko yan. Sumilay ang nakakalokong ngiti ni Victor. Tila bigla na lamang itong nagkaroon ng matinding interes sa mga aswang. Malakas ang kanyang loob dahil ang akala niya basta-basta lang ang mga aswang. Kaya naman ilang araw pa ang nakalipas, nag-umpisa na nga ang binata sa pag-i-interview ng mga taong may alam sa mga aswang. At sa dami ng kanyang mga napagtanungan na kadalasan ay matanda, marami na rin siyang mga naisulat na detalye na kanyang magagamit. Mas madali para sa kanya ang bagong subject na kanyang pinili. Isang gabi, niyaya ni Victor ang kanyang pinsan para gumala sa kagubatan. Ito ang oras na susubukan nilang makakuha ng video ng isang aktwal na aswang. Noong mga sandaling yun, walang nararamdamang takot si Victor. Sa halip, excited pa siya sa maaaring mangyari. Alam mo, Insan, tingin ko, hindi talaga tama tong gagawin natin eh. Oh, bakit naman hindi tama? Kailangan ko nga to sa trabaho ko eh. Ikaw naman kasi, sinabi na kitang huwag ka nang sumami. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Mamaya mapahama ka pa. Ako pa mayari kay tita. Uy, narinig mo ba yon? Ha? Ang alin? Wala, joke lang. Takot ka kagad no? Ito naman talaga parang sinaulo eh. Biro lang, to naman Nang maglalakad na sana sila uli, napatigil sila nang makarinig ng parang tunog ng paniki. Yung bang tunog ng ik-ik. Na nung una, hindi naman nila alam kung saan nagmumula. Hinihilan na siya ni Eddie para umalis. Pero mas lalong nagkaroon ng interes si Victor noong mga sandaling yon. Para sa kanya, yun na ang tamang pagkakataon para magtagumpay siya sa kanyang trabaho. Dito ka na lang. Ako na lang hahanap. Uy, teka, sasama na ako. Baka mamaya ako pa atakihin dito eh. Parang batang nakasunod si Eddie sa kanya. Nakahawak pa yun sa kanyang damit. Palingon-lingon sa paligid at kung saan-saan itinatapat ang ilaw. Bumuntong hininga si Victor. Nang marating na nila ang harapan ng puno ng akasya, dito na nila mas malakas na narinig ang kakaibang tunog. Kahit na wala silang dala na kahit na anong sandata na pamprotekta at tanging kamera lamang ang meron at flashlight, hindi pa rin nagdalawang isip si Victor na tingnan kung ano ang nasa likuran ng malaking puno na yon. Pagtutok nila ng ilaw doon, saktong natalisod si Eddie. Dahilan para masagi siya nito at mabitiwan ang hawak-hawak na kamera. Tumutok lang sa babae ang kamera at tanging paalang ng aswang ang nakuhanan. Laking gulat naman ng magpinsan nang makita nila ang aswang na nakatingin sa kanila. Meron din silang nakitang katawan ng babae na wala ng buhay.
na ang hinala nila, ang aswang na yon ang gumawa. Tumakbo ang aswang daladala ang katawan ng babae. Sa sobrang pagkabigla, hindi agad nakagalaw ang dalawa. Pero nang matauhan, dali-daling kinuha ni Victor ang kamera at kinuhanan ng pinanggalingan ng aswang. Kitang-kita roon ang nagkalat na dugo. Sinabi ko naman sa iyo umalis na tayo eh. Hindi natin nakuha ng video yung mismong aswang. Ikaw kasi. Huwag mong sabihin na ahabulin mo pa yun. Oo, sayang ang pagkakataon. Baliw ka na talaga no? Ano ba para tong bata? Kailangan ko to, no? Ikaw, umuwi ka na muna. Hindi pinakinggan ni Victor ang kanyang pinsan. Naglakad siya para sundan kung saan nagtungo ang aswang. Hindi na rin sumunod sa kanya si Eddie sa sobra nitong takot. Pero hindi pa naman nakakalayo si Victor, napatigil na siya dahil bumalik ang aswang para sa kanya. Pagtutok niya ng ilaw, nakita niyang nasa harapan na niya yun. Duguan ang bibig. Magkahalong dugo at laway ang umagos mula sa bibig nito. Kitang-kita niya rin ang mahahaba nitong pangil. May pagkakataon na sana siyang tutukan ng video ang aswang, pero hindi niya inakala na kakaibang kilabot ang kanyang mararamdaman. Kilabot na tila nagpatigil ng utak niya. Kilabot na talagang naghubad ng tapang sa katawan niya. Hindi niya tuloy nakunan ng video ang nasa harapan niya. Akmang lalapit na sana sa kanya ang aswang nang biglang merong dumating. Isang babaeng nakasuot ng kulay itim at nakatakip ng muka. May dala-dala itong espada na siyang ginamit nito para tagain ang aswang. Tinamaan ng aswang sa likuran. Dahil sa takot na mamatay, mabilis na gumapang ang aswang papalayo. Noong mga sandaling yon, saka lamang natauhan ng lalaking si Victor. Nang tutukan na niya ng ilaw ang babae, bigla na lamang itong umalis. Pero agad-agad niya itong hinabol. Sandali! Tumigil ang babae pero hindi man lang ito lumingon sa kanya. Sino ka? Anong pangalan mo? Hindi sumagot ang misteryosang babae. Umalis na rin ito. Sinubukang habulin ulit ni Victor ang babae pero bigla na lamang itong naglaho. Sa halip na hanapin pa, ay naisipan na lamang niyang bumalik. Binalikan niya si Eddie na sa mga sandaling yon ay nanatiling naghihintay sa kanya. Ikinuwento niya ang mga nangyari. Mas lalong nawindang ang kanyang pinsan. Lalong nadagdagan ang dahilan ni Eddie para wag nang ipagpatuloy kung ano man ang gustong gawin ni Victor. O di ba? Muntikan ka pang mamatay? Ang kulit-kulit mo kasi. Kala mo kasi laro-laro lang ang aswang eh. Victor, researcher ka rin naman. Sana inalam mo muna kung gaano sila kabangis. Mas mataas pa sila sa hayop, no? Oo na. Wag mo na ako sermonan. Naririndi na ako eh. Nakalabas na sila ng kagubatan ng mga sandaling yon. Naglalakad na lamang sila sa gilid ng kalsada at tanging sila na lamang ang maingay ng mga sandaling yon. Sermonan talaga kita kung ganyan katigas ang ulo mo. Insan, desperado na ako. Kapag wala akong naipasa this month na medyo maganda at kakaiba, baka maibaba ako ng posisyon. Mahalaga kasi sa akin kung nasaan man ako ngayon. O sige, ganito na lang. Sa susunod na lakad ko, kahit nag-aalala ka sa akin, huwag ka na lang sumama, ha? Baliw ka ba? Sa amin ka nakatiri. Kahit na hindi kita samahan, kapag may nangyaring masama sa'yo, kargo ka namin. Di uupan na lang ako ng bahay. Hindi naman kita pinapaalis eh. Para ka naman si Raulo oh. Para nga wala ka nang intindihin pa. Isa pa, trabaho ko naman ito eh. Ayaw ko rin namang may ibang madamay dahil lang sa trabaho ko. Ay naku, bahala ka na nga sa buhay mo. Binilisan na lamang ni Eddie ang paglalakad nito. Napapailing na lamang din si Victor. Nakauwi naman sila ng maayos ng gabing yon. Nagtataka pa sa kanila si Manuel kung bakit hindi sila nagpapansinan. Kaya naman hindi na napigilan ni Victor na ikwento ang nangyari. Kahit ang binatang si Manuel, hindi na rin sang-ayon sa ginagawa niya. Mas iniisip din ito ang kanilang kaligtasan. Pero dahil mas mahal ni Victor ang trabaho niya kaysa sa kanyang sariling buhay, hindi niya pa rin pinakinggan ang sinasabi ng magkapatid. Tumungo na lamang siya sa kanyang kwarto at saka muling sumilip sa ilalim. Bigla na lamang niyang naisip na mas mainam na dinadala niya yun kapag lalabas siya ng gabi. Lalong-lalo na kung pupunta siya sa kagubatan.
Pakiramdam niya kasi ay magagamit niyang espadang yon laban sa mga aswang. Tama, kailangan ko nga to. Madali lang naman to gamitin eh. Taga-taga lang. Huminga siya ng malalim. Muli niyang ibinalik ang espada sa ilalim ng kama at nahiga na lamang. Muli na naman bumalik sa kanyang isipan ng babaeng nagligtas sa kanya. Nanghinayang siya dahil hindi niya man lang nalaman kung sino yon. Pilit na lamang niyang inaalis sa kanyang isipan yon. Kinuha na lamang niya ang kamera at binuksan ang kanyang laptop. Naisipan na lamang niyang ayusin ang video na yon at nang magawa na rin niya ng article. Madaling araw na nang matapos si Victor sa kanyang ginagawa. Nakaramdam na rin siya ng antok kaya agad na rin siyang natulog. Kinabukasan ng umaga, paggising niya ay nasa bakuran nila ang labanderang si Magda. Pero hindi yon naroon para maglaba. Nagpunta ang babae para maningil. Maraming salamat nga. Huwag kang mag-alala. Palagi kaming magpapalit ng damit para mas dumami agad ang labahan namin. Nako, hindi nyo naman kailangan gawin yun eh. Kung kailan kailangan nyo nang magpalaba, saka lang kayo magpalaba. Kung gusto nyo ako makita, nandito lang naman ako lagi sa baryo Manikad. Pero saan ka ba talaga nakatira? Para naman napupuntahan ka namin. Di ba, Insan? Ha? Oo. Napatingin si Victor sa babae. Sa hindi malamang dahilan, ay parang meron siyang kakaibang naramdaman na magtama ang kanilang mga mata. Para bang pamilyar sa kanya ang tingin na yun. Pasensya na kasi hindi ko talaga kayang sabihin. Baka kasi magalit ang mama ko. Ah, ganun ba? Di mo pwede sabihin kung saan ka nakatira? Oo eh. O paano? May pupuntahan pa kasi ako. Naglakad na palabas ang dalaga. Sinundan naman yun ni Victor. Hindi niya rin alam kung bakit basta pakiramdam niya kailangan niyang makausap ang dalaga. Nang maabutan niya ito ay agad niya itong tinawag. Magda? Oh, pinsan ni Manuel at Eddie. Bakit? May kailangan ka ba sa akin? May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Itanong? Tungkol naman saan? Nagpunta ka ba ng gubat kagabi? Sa gubat? Hindi. May dapat pa akong gawin sa gubat? Hindi ko rin alam. Para kasing pamilyar yung aura mo sa akin eh. Baka kasi lagi mo na ako nakikita. Hindi eh. Parang ano talaga eh. Basta. May sasabihin ka pa ba? Aalis na kasi ako. Maraming aswang ngayon na gumagala. Nabalitaan mo na ba yung mga nangyari? Yung may babaeng nawawala raw na kinuha umano ng aswang? Oo. Yun nga ang sinasabi ko. Gusto sanang sabihin ni Victor ang mga nasaksihan nila ni Eddie, pero naisip niyang ipagpaliban na lamang ito. Hindi rin naman kasi siya sigurado kung si Magda nga ang nagligtas sa kanya. Huwag ka mag-alala, hindi naman uubra sa akin ng mga aswang eh. Hampasin ko lang ng tabla at palanggana ko yon. Wala na silang sinabi. Tinapik pa siya ni Magda at saka nagpaalam na rin sa kanya. Napapailing na lamang din si Victor. Hindi niya kasi talaga malaman kung ano nga ba talaga ang kakaiba sa babae. Pakiramdam niya, meron talaga siyang dapat na malaman. Pagdating ng tanghali, natagpuan na ang bangkay ng babae na nakita nila ni Eddie na nilalapa ng aswang. Brutal ang ginawa ng aswang sa babae. Ayon sa usap-usapan, wala nang kanang kamay ang babae. Hindi na rin daw makilala ang mukha nito. Ang balitang yun ay nagdulot ng kakaibang takot sa mga mamamayan. Dahilan parang iba ay maglagay na rin ng kung ano-anong pangontra sa kanilang kabahayan. Pero kahit ano pa mang isabit nila sa labas, nagpatuloy pa rin ang pambibiktima sa mga sumunod na araw. 1 linggo na ang nakalipas ay 2 babae ulit ang natagpuang wala ng buhay. Brutal din ang pagkamatay ng 2. Gaya ng nauna, wala na rin itong mga laman loob. Ang mga pangyayaring yon ay nakatulong sa ginagawang article ng binata. Pero kahit na napapaganda ang trabaho niya, hindi niya maiwasang hindi mabahala. Naawa rin siya sa mga biktima na magiging parte ng kanyang ginagawang article. Magkakasamang kumain ng 3 binata sa bakuran nila noong gabi. Doon nila naisipang kumain dahil mas gusto nila ang panahon sa mga sandaling yon. Malamig na kasi ang simoy ng hangin.
dahil ilang buwan na lang ay magpapasko na ulit. Tahimik lamang si Eddie. Napansin naman din ni Manuel na ganun din si Victor. Ilang araw na rin kasing hindi nagpapansinan ng dalawa. Para kayo mga timang, bakit hindi kayo magpansinan nasa isang bahay lang naman tayo? Tanong mo dyan sa pinsan nating matigas ang ulo. Galit ka pa rin ba sa akin? Hanggat hindi mo tinitigilan ng aswang-aswang na yan, hindi mawawala inis ko sa'yo. Nag-aalala lang naman kasi si Eddie sa'yo, Victor. Balik ka na lang kasi ulit sa halaman, wag na sa aswang. Baka mamaya, mauna ka pang mamatay kaysa makamove on ako sa panluloko sa akin Ang layo na kasi ng naumpisan ko. Nakakapanghinayang kung magsisimula na naman ako sa umpisa. Di nyo ko maintindihan kasi wala naman kayong ideya kung gaano kahirap ang trabaho ko O di ba? Ganyan katigas ang ulo niyan. Uhaw na uhaw sa posisyon Uy, bibig mo nga. Ganun talaga kapag palaging may gusto kang patunayan sa tatay mo. Hindi mo yung maintindihan kasi si Tito, kahit nasa ibang bansa dati, mahal na mahal kayo. Ay nako, sige na. Tapos na ako kumain. By the way, sarap ng luto mo, Manuel. Pwede ka na sana mag-asawa kaso wala ka naman syota. Uy, teka, saan ka pupunta? Diyan lang sa labas, papahangin. Umalis na rin kagad si Victor. Tinapik naman ni Manuel si Eddie sa balikat para pagalitan. Maayos ka nga ng sinasabi mo. Nag-aalala rin naman ako sa kanya. Pero iniisip ko pa rin kung ano yung mga bagay na hindi ko alam na siya lang ang nakakaintindi. Dahan-dahan ka rin, Eddie. Tingnan mo, tameme ka ngayon. Nakasakit ka ng damdamin. Bumuntong hininga na lamang si Eddie. Samantalang si Victor naman, naglakad-lakad na lamang hanggang sa makarating na ito sa lumang waiting shed. Nagmuni-muni siya roon. Dahil boring at walang magawa, naisipan ni Victor na kunin ang espada. Natsyempohan niyang nasa loob ng silidang magkapatid kaya nailabas niya ang espada nang hindi nakikita ng mga yon. Tumungo siya sa malapit na ilog sa kanila. Wala nang katao-tao roon. Kahit na may bahid ng pagkabahala dahil sa maaring banta ng mga aswang, tumambay siya roon habang sinusubukang gamitin ang espada. Winawasiwas niya yon. Pero kahit na anong gawin niya, hindi na niya nakikita ang kakaibang liwanag na nakita niya noong una niya itong matagpuan. Ano kayang meron dito? Tiningnan niya ng maigi ang espada, pero natigilan ng kanyang ginagawa nang makitang may dalawang tao ang dumating. Isang babae at isang lalaki. Sa naririnig niyang tawanan ng dalawa, alam na agad niyang merong gagawing kababalaghan ng dalawa. Nagtago na muna siya sa gilid. Pumeso naman ang magkasintahan sa likuran ng malaking puno. Mga ilang sandali lang, narinig na lamang niya ang pag-ungol ng dalawa. Pambirang magsyota to, mga walang perang pang-hotel. Ano to? Nature trip? Aalis na sana si Victor nang biglang mapasigaw ang babae. Nakita na lamang niyang tumatakbo paalis ang lalaki. Iniwan nito ang kasintahan, habang ang babae napapaupo at napapaatras. Mga ilang sandali lang nakita na rin ni Victor ang aswang na pilit lumalapit sa kawawang babae. Sa hindi niya malamang dahilan, bigla na lamang siyang nakaramdam ng init sa buong katawan niya habang hawak ang espada. Parang may pumasok na ideya sa utak niya na kailangan niyang tulungan ng babae. Akmang hawakan na ng aswang ang babaeng yun nang tumakbo si Victor papalapit. Nagulat ang aswang sa kanya. Hindi na yun nakapaghanda pa. Tinagana ni Victor ang aswang at tinamaan naman yon kaagad sa balikat. Agad na tumumba ang nilalang. Ang babae naman ay nagtungo sa kanyang likuran. Takot na takot. Ramdam na ramdam niya ang nanginginig nitong kamay habang nakahawak sa kanyang damit. Nang masiguro na ni Victor na wala na nga ang aswang na yon, pinaalis na rin niya ang babae. Marahan namang nilapitan ni Victor ang wala ng buhay na aswang. Tinusok-tusok niya pa ito ng espada pero hindi na talaga yung gumagalaw. Noong mga sandaling yun, hindi na niya naisip pa ang kanyang trabaho. Parang mas nangibabaw sa kanya ang kagustuhang makapagligtas ng buhay. Kakaiba kasi ang pakiramdam na naidulot sa kanya dahil meron siyang natulungan. Pero sa isip-isip niya, malakas ang kutob niya na ang gustong biktimahin ng mga aswang ay puro babae lang. Pinunasan na muna niya ang espada na hawak niya. Saka na rin siya umalis sa lugar na yun.
Nang makabalik na siya sa kanilang bahay, nagulat siya nang buksan niya ang pinto. Inabutan niya kasi ang magkapatid sa sala. Takang-taka habang nakatingin sa kanya at sa hawak niyang mahabang patalim. Oh, bakit? Bakit may dala kang ganyan? Saan galing yan? Ha? Ano kasi, Wala na siyang takas pa kaya naisip niyang sabihin na lang sa magkapatid ang totoo. Tutal, hindi na rin naman niya kayang itago pa sa dalawa ang tungkol sa mahiwagang espada na yon. Hindi makapaniwala si Eddie at Manuel sa kanilang nalaman. Magkahalong pagkamangha at pangamba ang naramdaman ng dalawa. Di kaya para naman talaga sa yung espadang yan? Kasi dinala ka ng aso dun para makita yun eh. Ha? Anong gagawin ko dito? Malamang, gagamitin mo laban sa mga aswang. Teka. Ibig ba nitong sabihin, ako ang kakalaban sa mga aswang? Eh bakit? Natatakot ka ba? Eh di ba, yun naman ang gusto mo? Oo, baka mamaya magkainitan na naman kayo ah. Pero Victor, ano bang nararamdaman mo? Hindi ko alam eh. Kanina kasi habang hawak ko to, alam mo yung pakiramdam na kapag lasing ka, ang tapang at ang lakas ng loob mo? Ang pagkakaiba nga lang, kanina nasa katinuan ako. At alam ko na delikado ang gagawin ko pero ginawa ko pa rin. Basta, wala akong kakabaka kanina eh. Umupo na lamang din si Victor sa sofa. Inilapag nito sandali ang espada sa gilid. Napatay mo ba yung aswang? Oo, napatay ko. Buti nga nakita ko eh. Kasi kung hindi, baka yung babae yung namatay. Siraulo yung kasama niyang lalaki eh, iniwan siya. Natigil ang kanilang usapan nang biglang dumating si Magda. Agad namang itinago ni Victor ang kanyang espada. Nagtataka ang tatlo kung ano ang ginagawa ng babae sa ganoong oras. Kadalasan kasing naglalabas sa kanila si Magda kapag umaga o kaya naman sa tanghali. Lumapit sa kanila ang babae, pero hindi pala yun nagtungo para maglaba. Talagang sinadya nito ang binatang si Victor. Magandang gabi sa inyo. Pwede ko ba makausap si Victor? Oo, nandito. Oy, Victor! Nahanap ka ni Magda? Babagal-bagal ka kasi. Ayun tuloy, naunahan ka tuloy ni Victor. Pakialam ko dyan. Di na ako interesado. Bakit? Anong pag-uusapan natin? Pwede bang sumama ka sa akin? Gusto ko sanang tayo lang ang mag-uusap. Sige na, sumama ka na, kunwari ka pa eh. Sige na, o Magda, usap muna kayo. Dito lang kami sa loob. Tinulak na ni Manuel si Victor palabas. Isinarado naman ito ang pintuan. Napapakamot na lamang si Victor sa kanyang ulo. Ano bang gusto mong itanong o pag-usapan natin? Sumunod ka sa akin. Meron tayong pupuntahan. Nauna nang naglakad ang babae. Gabi na at madilim na ang ilang parte ng kanilang nadadaanan. Medyo nababahala si Victor. Pakiramdam niya kasi anumang oras ay maaring may umatake sa kanilang aswang. Nagiging tamang hinala na siya na baka gantihan siya ng mga yon. Malayo-layo na sila kaya hindi na nakatiis pa si Victor. Tumigil na ito sa paglalakad. Maglalakad na sana siya pero bigla siyang hinila ni Magda papunta sa gilid kung saan wala nang makakakita sa kanila. Malakas siya nitong dinikit sa pader. Nagulat na lamang si Victor nang biglang may nakatutok na sa leeg niya na isang punyal. Sa isang iglap, parang nagbagong tingin niya kay Magda. Ang dating maamo, mainhin at palangiting babae, tila naging amaso ng palaban. Sabihin mo, sino ka ba talaga? Ha? Ako nga si Victor, di ba? Sino ka at bakit meron kang espada? Teka, paano mo nalaman yon? Nakita kita kanina kung paano pinaslang ang aswang. Nandun ka rin pala? Anong ginagawa mo ron? Huwag mong ipasa sa akin ang tanong. Tinatanong pa kita kaya sumagot ka. Sino ka ba talaga? Bakit may espada kang hawak at paano mo napaslang ang aswang na yon? Kung pangkaraniwang mananaliksik ka lang. Pwede bang alisin mo muna yung nakatutok sa akin? Hindi ako makapagsalita na maayos eh. Kung makatutok ka, akala mo naman talaga masama akong tao. Binitiwan ng babae si Victor. Inayos na muna ng binata ang kanyang nagulong kwelyo.
Kung ang tinatanong mo sa akin yung espada, hindi rin naman sa akin yun eh. Nung nakaraan, may asong itim na dumalaw sa bakuran namin. Bigla niya kinuha yung tsinelas ko. Naibalik ko naman yung tsinelas ko pero dahil doon, nakuha ko yung espada. Sinundan ko yung aso. Nakarating ako sa parang tunnel. May nalustan akong butas. Nahulog ako at dumulas. Tapos, nagulat na lang ako. Nasa ilog na ako. Tumuwid ako sa kabila. May puno kasing nagliliwanag yung katawan. Paglapit ko, nakatusok yung espada doon. Kaya kinuha ko. Tapos, ayan na, nasa akin na. Kanina, dinala ko to kasi gusto ko lang gamitin. Practice ba? Wasi-wasiwas? Pero hindi ko naman inakala na magagamit ko talaga sa aswang ngayon. Sigurado kang walang nagbigay sa'yo niyan? Ulit nito. Wala nga. Pero teka nga, ikaw naman ngayon ang sumagot sa tanong ko. Sino ka rin ba talaga? Akala ko labandera ka, pero may kakaiba ka palang pagkatao. Sabi mo sa akin ngayon kung sino ka, kasi sinagot ko ng maayos ang tanong mo. Labandera ako sa umaga. Paraan ko yun para maitago ko ang katauhan ko. Pero ang totoo, isa akong birador. Manunugis ng aswang. Ang natitirang manunugis sa angka namin. Kaya pala pakiramdam ko may kakaiba sa iyo eh. Teka, tama. Siguro ikaw yung nagligtas sa akin ano? Oo, ako nga yung babaeng yun. Ayos din ha. Kalain mo yun. Pero bakit ba nanggugulo ang mga aswang dito? 3 na ang biktima eh. Puro babae. Ano bang meron? Mahilig sa babae mga aswang. Dahil para sa kanila, mas masarap ang dugo at karne ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Pero hindi ibig sabihin nun, ligtas na ang mga lalaki. Pinapatay lang nila ang mga lalaki, hindi nila kinakain. Siya nga pala, wag mo na muna itong ipapaalam sa iba ha. Total meron kang espada. Tingin ko, kailangan natin magtulungan para puksain ng mga aswang dito. Teka, wait lang. May trabaho kasi akong ginagawa eh. Hindi ako nagpunta rito para makipagpatayan sa mga aswang na yan. Kaya ba ng konsensya mong manahimik lang, kahit na may kaya ka namang gawin? Nako, ayos. Nangonsensya pa to. Bukas ng hapon, pumunta ka sa kabilang baryo. Sa baryo Magsayo. Malapit lang dito. Doon ako nakatira. Tuturuan kita ng lahat ng kailangan mong malaman. Kailangan ko ng tulong mo, lalo na't may tinataglay ka namang kakaibang espada. Hindi ko lang alam ha. Trabaho naman kasi ang pinunta ko rito eh. Hindi ako nagpunta rito para tulungan ka makipaglaban sa mga aswang. Ayaw ko pang mamatay. Gusto ko pang makabalik ng Maynila. May buhay ako naghihintay doon sa akin eh, no? Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero sana, kaya mong makita na may mapapahamak kahit na pwede ka namang kumilos. Hindi ko sila obligasyon, no? Siguro naman maintindihan ng Diyos na may sarili din naman akong buhay. O siya, sige na. Aalis na ako. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman ipapaalam sa 2 pinsan ko ang tungkol dito. Bumuntong hininga ang lalaking si Victor at naglakad na rin paalis. Pailing-iling lang siya. Pero sa loob-loob niya, sobra siyang nawiwindang sa lahat ng nangyayari. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Pakiramdam niya kasi, hindi niya rin kayang walang gawin. Lalo na kapag alam niyang may mga pwedeng mapahamak dahil sa mga aswang. Mabuting tao rin naman kasi si Victor. Kahit na uhaw siya sa papuri ng ama, meron pa rin naman siyang malasakit sa ibang tao. Yun ang isa sa mga bagay na minsan nagiging kahinaan na rin niya. Nang makauwi na siya sa kanila, nakaabang ang magkapatid at kapwa gustong malaman kung ano ang napag-usapan nila ni Magda. Pero dahil nangako siya sa babae na hindi lalabas ang lihim, iniba na lamang niya ang usapan. Oh, ano nangyari? Mukhang madibdiban ang pinag-usapan niyo ah. May maganda bang balita? Nagtapat siya sa akin. Ang sabi niya, gusto niya raw ako. Gagi, totoo? Hindi ba joke to? Huwag ka magalala, Eddie. Hindi naman ako pumatol sa kanya eh. Ang sabi ko, wala akong panahon sa mga landi-landi na yan. Sa madaling sabi, walang namagitan sa amin. Kaya malaya kang pormahan si Magda. Kasi yun naman talaga ang gusto mo nung una pa lang, di ba? Ikaw pa talaga ng busted ha?
Pinaglolo ko yata tayo ni Victor eh. Kung ayaw niyong maniwala, edi tanungin niyo na lang si Magda kapag naglabas siya uli rito. O sige na, akit na muna ako. Magpapahinga pa ako. Ang daming nangyari ngayon eh. Naglakad na lamang patungo sa itaas ang lalaki. Isinarado niya ang pintuan at saka napasandal sa dingding. Ay, pambihirang buhay to. Gusto ko lang naman gumawa ng article. Pero kung ano-ano nangyari sa buhay ko, parusa ba to? Muli na naman niyang kinuha sa ilalim ng kama ang espada. Pinagmasdan niya ito na matagal. Sinuri ang disenyo. Sa nakikita niya, halata niyang ginamit na yon ng ibang tao. Marami-rami na rin kasi ang mga gasgas. Tumaan pa ang mga araw, tuluyan na ngang nawili ang binatang si Victor sa usaping aswang. Sa katunayan, unti-unti na niyang nakakalimutan ang tunay na dahilan kung bakit siya naroroon. Madalas, tuwing lalabas siya ay para lang makipagkita kay Magda. Yun ay dahil nagsasanay silang dalawa na mga bagay na hindi pa nalalaman ni Victor. Mag-iisang buwan na nilang ginagawa yon. Kahit si Eddie at Manuel ay nagtataka na rin sa kanya. Ang sabi niya kasi noon, 1 buwan lang ang itatagal niya roon at uuwi na rin kagad siya sa Maynila. Yun ay dahil na rin sa kanyang trabaho. Pero lumampas na ng 1 buwan at ngayon ay magta3 buwan na siya sa poder ng magkapatid. Walang kaalam-alam si Eddie at Manuel na pinaghahandaan na ni Victor ang posibilidad na makaharap nila ang mga aswang. Ang alam lang ng magkapatid ay nagsimula ulit siya ng bagong subject na gagawa ng article. Napapadalas na yata ang alis mo ng hapon ah. Tapos maya-maya uuwi ka naman ng alanganin. Victor, alam mong delikado ngayon, di ba? Wala naman ng napapabalitang may aswang pa rin eh. Tsaka, di ba, babae lang naman ang inaatake nila. Kahit na, paano kung matripan ka ng mga aswang? O kaya, dahil alam nilang nakapatay ka ng aswang nung nakaraan eh, gantihan ka nila. Huwag kayo mag-alala, kayang-kaya ko naman ang sarili ko eh. Isa pa, may proteksyon na naman ako. Dala-dala ko lagi yung espada. Kailangan ko to habang nagdo-document ako ng mga bagay-bagay. Sinasabihan ka lang namin. Pero kung anong gusto mong gawin, bahala ka na. Basta umuwi ka lang palagi ng buhay ah. Tumangot ngumiti na lamang si Victor. Dali-dali na rin siyang lumabas ng bahay. Tinungo niya ang lugar kung saan sila madalas magkita ni Magda. Pero hindi pa man siya nakakarating doon, narinig na niya ang tinig ng kanyang pinsan na si Eddie. Sa kanya lamang napagtanto na sinundan pala siya nito. At kasama pa talaga si Manuel. Mabilis niyang inalis ang tela sa espada. Pakagat pa lang naman ang dilim kaya mabilis niyang narating ang magkapatid. Pambihira naman. Bakit ba kasi kayo sumunod? Ikaw, saan ka ba talaga pumupunta? Hindi ka naman dumadaan dito dati ah. Mamaya na nga kayo magtalo. Yung aswang Victor, muntikin na niya kaming madagit. Nandyan lang siya, gumapang sa puno. Sige, sa likod lang kayo ah. Ako nang bahala. Sigurado ka ba talaga? Hindi ka ba natatakot? Hindi na nagsalita pa si Victor nang maramdaman na niya ang presensya ng aswang. Gapang lang yun ng gapang sa paligid. Hindi nagtagal, bigla na lamang siyang sinakmal ng isang aswang na lumabas sa gilid. Buti na lamang ay agad siyang nakailag. Sa muling pag-atake ng aswang sa kanya, hindi na siya nagdalawang isip na iwas-iwas ang kanyang hawak na espada. Tinamaan niya naman yun. Bumulagta agad ang aswang, pero hindi nila inaasahan na meron pala itong kasama. At sa pagkakataong ito, nakita ni Victor na mas malaki na sa kanya ang lalaking aswang. Pero hindi man lang nakaramdam ng kahit na anong takot ang binata. Sa halip, mas pinag-igihan niya pa ang pakikipaglaban. Winasiwas ni Victor ang kanyang espada. Namamangha naman sa kanya ang dalawang magkapatid. Hindi sila makapaniwala sa galaw ni Victor na parabang kalkulado, organisadong-organisado. Parang kabisadong-kabisado na ni Victor ang mga ganoong sitwasyon. Nang mapaibabaw ang aswang kay Victor, ay nabitiwan nito ang espada. Pero hindi yun naging problema sa lalaki. Tinuhod ni Victor ang aswang sa pagitan ng hita nito. Halos mamilipit ang aswang na yon dahil sa kanyang ginawa.
Nang makalis na ito sa ibabaw niya, hindi na siya nagdalawang isip na damputin muli ang espada. Tinaga niya ang aswang sa leeg at tuluyan niya itong sumubsob sa lupa. Grabe, ang galing mo naman. Saan mo natutunan yan? Mami ka nga sa akin. Tungkol pa ba sa trabaho mo ang dahilan kaya lagi kang umaalis? Huminga na muna ng malalim ang binata. Palagay niya, ito na rin ang tamang dahilan para ipagtapat ang katotohanan. Ayaw na rin naman kasi niyang maglihim. Para na rin mabawasan na ang pag-aalala ng dalawa. Nagsanay ako kung paano gamitin ang espadang to. Sumali ka sa isang samahan, no? Kasi hindi mo naman basta natututunan yan kung ikaw lang naman mag-isa. Wala akong sinalihan, pero may nag-iisang tao na nagturo sa akin ng lahat. Sino naman? Magsasalita pa sana si Victor nang marinig nila ang tinig ng babaeng si Magda. Lumabas ito mula sa likuran ng puno. Ibang-iba ang suot nito, malayo sa pagiging labandera. Mukha itong mga ngaso at may mga palaso sa likod at pana. May nakasukbit din doong espada. Ako ang kasama ni Victor sa pagsasanay niya. Magda? Ikaw? Hayaan niyong ipaliwanag ko ang lahat ng bagay na dapat niyong malaman. Mas lalong nawindang si Eddie at Manuel. Hindi sila makumbinsi na si Magda ay isa palang manunugis at birador ng aswang. Walang-wala naman kasi talaga sa itsura ni Magda ang mga ganong klase ng gawain. Maamo ang mukha nito at nakilala nila ito bilang mainhin na labandera. Bakit ka nagpapanggap na labandera? Para maitago ko ang tungkol sa pagiging manunugis ko. At para makapagmanman ako dito at mabantayan ko ang mga baryo ninyo. Ibig sabihin ba nito, hindi ka talaga mahinhin? Hindi mahinin yan. Kung alam niyo lang kung gaano ako pinahirapan ng babaeng to. Araw-araw akong binubugbog nito. Di ko nga alam kung bakit di niyo man lang napansin eh. Kuya, parang kayang-kaya tayong ibalibag nito ni Magda ah. Pero huwag kayong mag-alala. Aswang lang naman ang binibira ko. Paano yan ngayon? Alam na nitong dalawa. Isa sa mga dahilan kung bakit pinaalam ko na rin sa kanila ay dahil isasama natin sila sa laban. Ha? Pinagsasabi mo? Duwag ka ba? Ang lakas-lakas mong magkagusto sa akin tapos takot ka sa aswang? Wala kang pag-asa sa akin kung ganyan kakalambot. Ikaw, ayaw mo rin? Ako? Ha? Sige, sasama ako. Aswang lang naman yun eh. Tingnan mo, sinisipa ko pa nga tong aswang eh. Patay na yan kuya eh. Subukan mo kayang sipahin yung buhay pa. Eddie, kung ayaw mong sumama, si Manuel na lang siguro. Sa totoo lang, kahit na walang aswang ngayon, nararamdaman itong babaeng to na may binabalak na masama ang mga yon. Kaya nga sinisimulan na rin naming maghanap ng mga makakasama. Hindi ko alam kung kakayanin ko yan. Alam niyo naman na takot ako sa aswang. Huwag ka matakot. Isipin mo na lang na kasama mo ko palagi. Tiningnan ni Magda ng malagkit ang binatang si Eddie. Hinawakan pa nito ang dibdib ni Eddie. Parang yelong natunaw ang binata dahil sa ginawa ng dalaga. At sa huli, wala nang nagawa pa si Eddie kundi ang pumayag na lang din. Isinama nila Victor ang magkapatid sa lugar kung saan sila madalas na nagpa-practice. Noong mga sandaling yun, marami agad natutunan ng magkapatid. Pinaliwanag ni Magda ang sitwasyon. Dito nalaman ni Eddie at Manuel na kahit walang paramdam ang mga aswang, ay nalalagay pa rin sa alanganin ng kanilang lugar at mas lalo na ang kanilang buong probinsya. Ayos din pala itong ginawa niyong malita kampo-kampo ah. Sigurado ba kayong pagsasanay lang ginagawa niyo rito? Tumingin na masama si Magda kay Manuel. Nakita ng lalaki na walang balak makipagbiruan ng dalaga kaya agad nitong binawi ang sinabi. Ay, ang ibig ko sabihin, kung nagiinuman din ba kayo rito? Kasi may nakita akong bote ng alak eh. Yan, si Magda. Malakas uminom. Nung nakaraan nga. Sandali lang. Bakit? Huwag ka nga munang maingay. Nanahimik silang apat. Bigla na lamang dinampot ni Magda ang espada nito at sinabihan silang sumunod. Hindi naman nagsayang ng oras ang magpipinsan. Tumakbo sila para habulin si Magda. Pagdating nila sa harapan ng nagtataas ang mga puno ay huminto ang babae. Magda, anong problema? May nararamdaman ka bang aswang?
nandito siya. Eto na nga ba sinasabi ko eh. Victor, ikaw muna bahala sa amin ha. Kung sino ka man, lumabas ka! Nararamdaman kong wala kang balak labanan kami. Magpakita ka at sabihin mo kung anong kailangan mo sa aming aswang ka! Maya-maya pa, isang matandang lalaki ang nakita nilang lumabas mula sa likuran ng malapad na puno. Meron itong bitbit na sako. At kahit mahahaba na rin ang bigote nito at balbas, nakilala pa rin yon ni Magda. Lolo? Lolo mo yan? Di ba siya yung matandang nakausap natin doon sa kabilang gubat? Oo, siya nga yun. Hindi nag-atubiling lumapit ang dalaga. Tangkang yayakapin na sana nito ang matanda pero pinigilan nito yun. Lolo Manoy, bakit? Ano problema? Ayaw niyo po ba ako mayakap? Gustong gusto. Pero huwag kang didikit sa akin. Dahil sa oras na kumapit ang amoy mo sa akin, maamoy rin ako ng mga aswang. Sige po, naintindihan ko po. Pero bakit ngayon ka lang nagpakita? Huli natin pagsasama noong 15 anyos pa lang ako. 7 taon na nakakalipas. Ano bang nangyari sa inyo? Nadukot ako ng mga aswang noon. Wala akong nagawa. Kesa patayin nila ako, mas pinili ko na lang na maging kagaya nila. Teka, sandali lang. Maputol ko muna kayo ah. Mang Manoy, aswang kayo? Oo, aswang ako. Naging aswang ako sa pamamagitan ng Yanggaw. At hanggang ngayon, naninilbihan pa rin ako bilang manggagamot sa baryo ng mga aswang. Magda, patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para magpakita sa iyo. Natakot lang ako noon na baka malagay sa alanganin ng buhay mo. Kaya mas pinili ko na lang na hindi na magpakita pa. Pero ngayong nalaman ko ang binabalak ng mga aswang, tingin ko kailangan na kitang makausap. Bakit, Lolo? Anong nangyayari? Ang dahilan kung bakit walang nagpaparamdam na aswang sa nakalipas na buwan ay dahil ginamit yung panahon na yon ni Apong Abo para magpalakas. At ngayong ilang araw na lang ay may babalik na rin ang dati niyang lakas. Ang una niyang hahanapin ay ikaw. Alam ba nung Apong Abo na apo mo si Magda? Hindi. At nagpapasalamat ako na wala siyang ideya. Gumawa na kayo ng paraan para pigilan sila. Ikaw, iho, gamitin mo ng maayos ang espada. Nagagamit ko naman po. Pero nagtataka ako, bakit parang hindi naman po ito espesyal? Nung nakabaon po ito sa puno, nagliliwanag. Nung kinuha ko, nawala na ang liwanag. Alam mo rin pala ang tungkol sa espada, Lolo? Ang espadang yan ay pagmamay-ari ni Lazaro, ang sinaunang manunugis na tumalo sa malalakas na aswang nung araw. Itinago namin ang espadang yan sa punong yon. Namatay na mga kasama kong nakakaalam sa lugar na yon. Ako na lang ang natitirang buhay. Kaya naman, kinailangan ko ang binatang ito para mahugot ang espada. Hindi ko na kasi mahawakan yon dahil aswang na ako. Ang paniniwala namin, kung sino man na makakahugot ng espada ay siyang magiging tagapangalaga. Ibig sabihin, siya ang karapat-dapat na gumamit ng sandatang yon. Hindi ko alam kung kailan lalabas ang kapangyarihan ng espada. Pero tingin ko, lalabas ito kapag kailangan mo na ito. Sige, makikinig ako sa mga sasabihin ninyo. Kapag handa na kayo, Urduha Falls, sa likod nun, naroon ang baryo ng mga aswang. Marami pa akong gustong sabihin lalo na sa iyo, Magda. Pero nasabi ko naman na ang pinakamahalaga. Kaya kailangan ko nang umalis dahil baka malaman nila kung saan ako nagpunta at kung ano ang ginagawa ko. Lo, ipangako mo, makikita tayo ulit. Kapag natapos na ang lahat ng problemang ito, muli tayo makakasama, Apo. Ngumiti na lamang na malapad ang matanda at saka tumalikod na rin. Naglakad na ito ng mabilis. Sa unang pagkakataon, nakita nilang umiyak ang dalagang si Magda. Huwag ka mag-alala, Magda. Matatapos natin itong mga pangyayaring ito at makakasama na rin kayo ng lolo mo. Hindi na nagsalita pa ang babae. Tumango na lamang ito at nauna na rin naglakad. Matapos ang kanilang pag-uusap,
nagdesisyon si Magda na pabalikin na lang muna ang tatlo sa kanilang bahay. Habang naglalakad papasok ng kanilang baryo, pinagkakaguluhan na naman ng mga tao ang matandang si Aling Musni. Maririnig ang mga galit na tinig ng mga residente. Karamihan sa mga yon, minumura at sinisigawan na ang matanda. Hindi na nakatiis ang lalaking si Manuel. Sinubukan niyang awatin ang mga tao pero patuloy pa rin yon sa pagsigaw. Kumalma nga kayo! Hindi nyo ba alam na pwede kayong ireklamo dahil sa ginagawa nyo sa matandang ito? Mas lalong umingay ang mga tao. Parang nadamay pa si Manuel sa galit ng mga mamamayan. Kaya naman, hinila na lamang ni Victor at Eddie ang lalaking si Manuel papunta sa gilid. Bida-bida ka eh. Paano kung dumugin ka ng mga tao? Mas kawawa naman si Aling Musni kung siya ang dudumugin. Yan di ba yung manghuhula? Oo. Tuwing lalabas siya ng bahay, laging nagagalit sa kanya mga tao eh. Tuwing lalabas kasi yan, siguradong may sasabihin na naman siyang ikakatakot ng mga tao. Naglakad na matandang babae at umiwas naman ng mga ito dito. Tumigil ito at tumingin sandali sa kalangitan. Maya-maya pa ay nagsalita na rin ito. Ang makasalanang lupain na ito ay mababahiran ng pulang likido. Dahil ang baryong ito ay babawi ng mga tunay na nagmamay-ari, ang kampon ng kadiliman. Walang makaliligtas kung patuloy na magiging mangmang ang mga tao. Maghahari ang kadiliman kesa liwanag kung ang mga dapat mangalaga at magtanggol ay walang suporta mula sa mamamayan. Nakikita ko, malinaw kong nakikita sa aking pangitain na nalalapit na ang kanilang pagbabalik. Nalalapit na ang araw at gabi ng paniningil. Hindi sila maaawa. Wala silang palalampasin. Lahat ay kanilang papaslangin. Muling umingay ang mga tao. Galit na naman ang mga yon. Mabuti na lamang ay dumating na ang mga tanod para pigilan ang kaguluhan na yon. May mangilan-ngilan na rin kasing mga nagbabato ng kamatis at ilang pang maliliit na bagay sa matanda. Nang madala na yon ng mga tanod pabalik sa bahay nito, naisipan ni Victor na magtungo sa bahay ni Aling Musni. Pakiramdam niya kasi, makakatulong ang mga pangitain nito para mapaghandaan ang pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi ko alam kung makakausap natin siya na maayos ha. Lagi na lang kasi ganon magsalita ang matandang yun eh. Nakakausap ko dati si Aling Musni na maayos. Tingin ko, nagiging ganun lang naman siya kapag hindi siya pinakikinggan ng mga tao eh. Tumigil na rin sila sa paglalakad nang marating na rin nila ang bahay na matandang manghuhula. Narito na tayo. Lumapit sila sa pintuan ng tagad nitong kinatok. Mga ilang sandali lang, lumabas na agad ang matandang babae. Mukhang kararating lang din ito matapos ihatid ng mga tanod. Tumingin sa kanila ng seryoso matanda at parabang sinusuri ang kanilang katauhan. Aling Musni, nandito po kami kasi interesado kami sa mga sinasabi ninyo. Yung tungkol po sa kanina, yung sinabi niyong babawiin ng mga kampo ng kadiliman ng lugar na ito. Yung ba? Sige, tumuloy kayo sa bahay ko at pag-usapan natin ang mga gusto niyang malaman. Pinupo sila na matanda sa katre. Ngumiti ito nang umupo na rin ito sa kanilang harapan. Hindi na nagsayang pa ng sandali ang matanda. Muli na itong nagsalita. Hindi ko kayo kilala, pero nararamdaman ko ang mga positibong enerhiya na nananalaytay sa inyong mga ugat. Lalong-lalo na rito sa taong ito. Ako po? Oo, pakiramdam ko may mahalaga kang papel sa problema ng marami. Pero hindi ikaw ang pinakasusi. Ganun pa man, dahil sa'yo, mas malaki ang magiging tsansa na may panalo ang problema. Kaya nga lang, may buhay na kailangang mawala. Tinutukoy niyo po ba ang tungkol sa laban ng mga aswang? Oo, yun nga ang gusto kong sabihin. Bakit? Handa na ba kayong harapin sila? Handa naman po kami. Pero bago natin pag-usapan yun, gusto ko lang po malaman kung paano nyo nasabing babawiin ng mga aswang ang baryong ito. Ako ang pinakamatagal sa baryong ito. Kaya alam ko kung sino ang naunang nagmay-ari nito. Noon pa man, pinag-aagawan na ng mga tao ang baryong ito at ng mga aswang. Tinaboy ng mga tao mga aswang
dahil delikado sa pamumuhay ng mga tao. Nakuha ng mga tao ang baryong ito at tuluyan silang napalayas. Dumating ang mga manunugis. Mas lalong lumakas ang puwersa ng mga tao habang ang mga natitirang aswang nawalan na ng pag-asang mabawi pa ang kanilang lupang sinilangan. At ngayong nakahanap sila ng bagong pinuno, nagkaroon na naman sila ng dahilan na bawiin ito. At wala silang pakialam kung sino ang madamay. Bata, matanda, mayaman o dukha. Lahat ng yan ay uubusin nila. Kaya pala parang dito lang sila sa baryong tumaatake. Pero alam niyo rin po ba kung bakit babae lang binibiktima nila nung nakaraan? Bukod sa mas masarap para sa kanila ang dugo at laman ng isang babae? Galit ang kanilang pinunong si Apong Abo sa mga babae. Isang taong babae kasi ang naging dahilan kung bakit siya bumagsak noon at ang kanyang buong angkan. Niloko siya nito at ipinagkanulo sa mga manunugis. Grabe, ganun pala talaga ang kasaysayan ng lugar na ito. Ang buong alam ko, kilalang mayaman na taong may-ari ng lugar na ito eh. Eh yung sinabi nyo kanina na may buhay na mawawala sa laban na ito. Alam niyo po ba kung sino? Maraming buhay ang mawawala. May iiyak, may malulungkot. Pero may isang buhay akong nakikita na mawawala. Isang buhay na magiging alay para sa kanyang minamahal. Pwede siyang mailigtas, pero hindi niya hahayaan na mangyari yon. Dahil para sa kanya, yun na ang kapalaran niya. Napalunok ng laway si Victor. Ang unang pumasok kasi sa isipan niya ay walang iba kundi ang lolo ni Magda na si Mang Manoy. Naiisip pa lang niya na mangyayari yun, nakikita na niya kung gaano masasaktan si Magda. Hindi ang mga buhay na mawawala ang dapat niyong paghandaan, kundi ang tunay na susi ng laban. Ano pong ibig niyong sabihin? Malabo pa sa pangitain ko kung ano o sino ang makakatalo kay Apong Abo. Pero ito lang ang lagi niyong tatandaan. Huwag na huwag kayong magpapakita ng kahit na anong kahinaan sa mga aswang. Dahil mas lumalakas sila kapag humihina kayo. Napatango na lamang ang magpipinsan. Matapos ang pag-uusap na yon, ay nagpasalamat na rin sila para makaalis. Napagtanto ni Victor na matino naman pala talagang kausap ang matandang babae. Marahil, hindi lang talaga yon naiintindihan ng mga tao kaya nagmumukha itong baliw sa mata ng nakararami. Tulala at balisa ang tatlo na makabalik na sila ng kanilang bahay. Wala ni isa sa kanila ang may balak na kumilos para makapaghanda ng hapunan. Hindi dahil tinatamad sila, kundi dahil parang wala na silang gana sa dami ng kanilang iniisip. Pero maya-maya lang, si Manuel na rin ang nagdesisyong magkusang loob na magsaing at maghanda ng kanilang kakainin. Eddie, huwag ka na lang kayang sumama. Nag-aalangan ako sa iyo eh. Baka mapahama ka lang. Kasama ako. Ayoko madismaya sa akin si Magda. Pambihira namang dahilan niya, no? Ang malaga, may dahilan ako para lumaban. Eh si kuya wala. Literal na napilitan lang. Anong wala? Gusto kong sumama kasi gusto ko kayong protektahang dalawa. Baka nakakalimutan nyo na ako ang panganay sa ating tatlo. Bilang kuya nyo, obligasyon kong protektahan kayo. Kung makapagsalita naman to, parang mga baby yung makakasama niya. Magpasalamat na lang tayo na sweet yang si Manuel. Yung iba dyan, walang kuya. Makalipas lang ng ilang sandali, ay kumain na rin sila sabay-sabay. Pagkatapos, naganda na rin sila para sa kanilang pagtulog. Pero kahit na anong gawin ni Victor, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Gising na gising ang kanyang diwa. Habang ang magkapatid naman sa kabilang kwarto ay sarap na ang tulog. Dinig na dinig kasi niya ang malakas na hilik ng mga yon, na parabang tambutsyo ng sasakyan ng bibig. Tinakip na lamang ni Victor ang unan sa mukha niya. Pero mga ilang sandali lang, para siyang may narinig na umiiyak. Napagtanto niya na nakaidlip na pala siya at panandali ang panaginip pala ang narinig niya. Sa hindi malamang dahilan,
ang unang pumasok sa isip niya ay si Aling Musni. Nakaramdam siya ng kaba kaya naman nagmamadali siyang bumangon. Tumakbo siya palabas at nadulas pa sa huling baitang ng hagdan. Dahil dito ay nasagi niya ang mga nakalagay na bote sa gilid. Dahilan para magising ang magkapatid. Ano bang nangyayari sa'yo? Doon naman, kung kailan tulog na ang mga tao at saka pa nag-iingay. Tulungan niyo ako. Si Aling Musni, nasa panganib ang buhay. Nasa panaginip ko siya. Mapapahamak siya. Managinip lang yan. Kabaliktaran ang mangyayari. Iba ang pakiramdam ko. Nasa panganib ang buhay niya. Iika-ikang tumayo si Victor, dala ang kanyang mahabang espada. Napilitan na lamang ding sumunod ng dalawa kahit napipikit-pikit pa ang mga mata dahil sa antok. Nang marating nila ang bahay na matanda, natanaw nila mula sa labas na nakabukas ang ilaw sa loob. Wala rin namang kahinahinala sa bakuran, pero marahan at maingat pa rin silang lumapit doon. Pagsilip nila sa pintuan, nakita nilang nakasandal na sa dingding ang matandang manghuhula. Merong umagos na dugo mula sa hiwa nito sa leeg. Sugutan din ang ilang parte ng katawan nito. Wala na. Nahuli na tayo ng dating. Wala na si Aling Musni. Napailamos na lamang sa sariling muka ang binatang si Victor. Hindi niya maiwasang hindi madismaya sa kanyang sarili. Maging si Eddie at Manuel ay natulala na lang din. Hindi nila kayang tingnan ang kalagayan ng matanda. Parang madudurog ang kanilang puso. Inuna na siya ng mga aswang dahil alam nila na malaking sagabal ang mga pangitain ni Aling Musni. Anong gagawin natin ngayon? Ipapaalam na natin sa lahat na may aswang at yun ang pumaslang kay Aling Musni para maging alerto na rin sila. Tama, magandang ideya mo. Sinubukang tingnan ni Victor ang matandang si Aling Musni. Kahit na isang beses pa lang niya itong nakakausap, pakiramdam ni Victor ay nawalan din siya ng lola. Masakit sa kanyang damdamin na makitang gano'n ang sinapit ng isang matanda. Matapos silang masabi sa kanilang pamunuan ang nangyari, agad na nagdatingan ng mga tanod. Tumawag na rin ng mga pulis. Pero sa halip na maniwala ang mga pulis at ang kapitan na aswang ang gumawa nun, binaliwala nila ang opinyon ng magpipinsan. Sa halip, sinabi lang ng mga yon na isa sa mga taong galit kay Aling Musni ang gumawa nun. Nang makabalik na sila ulit sa bahay ay naroon na si Magda. Alam na agad nito ang nangyari. Nagkakape na nga ito sa bakuran nila at parang kanina pa sila hinihintay. Pumilos na ang mga aswang. Inuuna nila lahat ng magiging hadlang sa mga plano nila. Ibig ba nitong sabihin, tayo na ang susunod? Hindi malabong tayo na nga ang susunod. Kaya dapat ihanda nyo na ang mga sarili ninyo. Lalong-lalo ka na, Victor. Mainit ka na rin sa mga mata nila. Malamang sa malamang, nakarating na rin sa kanila na ikaw ang pumatay sa ilan nilang kasama. Natahimik na lamang ang magpipinsan. Kahit naman napaghandaan naman ni Victor ang paparating na laban, hindi pa rin mawala-wala sa kanyang kalooban ang namumuong takot at pangamba. Balisa na naman ang magpipinsan ng mga sandaling yun. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Victor ang eksaktong anyo ni Aling Musni. Hindi maiwasang hindi kilabutan at maawa. Ano nang gagawin natin ngayon? Ano pa ba? Eh di ang paganda ng pagdating ni Apong Abo. Ngayong nabawasan na ng isa sa mga hadlang sa plano niya, may dahilan na siya para magpakita sa atin. Noong gabing yun, kahit makailang tasa sila ng kape, ay hindi kumakalma ang kanilang kalooban. Inabot na sila ng umaga sa pag-uusap kung ano ang mga dapat nilang gawin. Walang tulog-tulog. Nagtungo na sila sa lugar kung saan sila nagsasanay. Tinuruan nilang dalawa si Eddie at Manuel ng mga galaw sa pakikipaglaban. Mahirap turuan ng dalawa, pero kitang-kita naman ni Victor na handang matuto ang magkapatid. Kaya noong mga sandaling yon ay maghapon silang nag-ensayo. Pagod at mangilang-ilang sugat ang kanilang tinamo. Pero hindi na nararamdaman ni Eddie at Manuel yon. Pursigido na silang sumabak sa laban, kaya kahit na anong hirap, pinipilit ng dalawa na kayanin. Dakong 7:00 ng gabi, umuwi na sila ng kanilang baryo. Kasama na rin nila si Magda. Nasa mga sandaling ito
ay nakasuot ng pangkaraniwang kasuotan ng isang babae. Naunang nakatulog ang magpipinsan. Nanatiling gising naman si Magda. Ganoon ang sistema magmula nang mawala ang matandang manghuhula. At sa mga sumunod pang araw, nasanay sila na magpalitan sila ng tulog sa gabi para lamang magbantay. Pero himula na namang hindi nagpaparamdam ang mga aswang. Bagay na kinababahala din ng babaeng si Magda. Alam na kasi nila ang mga ganong klase ng taktika. Aatake ang mga aswang kung kailan sila kampante. Pero paano kung sa pagpunta natin sa baryo nila, saka naman sila pumunta rito? Walang poprotekta sa mga tao. Tama si Victor. Baka masalisihan lang tayo. Siguro, kaya wala silang paramdam ngayon. Kasi hinihintay nila tayong umalis. Hindi ba pwedeng maghintay na lang tayo rito? Hindi tayo pwedeng maghintay lang dito. Kapag dito tayo naghintay, dito rin mangyayari ang gulo. Pwedeng madamay pa ang mga tao. Kung tayo ang dadalaw sa kanila, may lalayo natin sila sa baryo. 4 lang tayo eh. Tapos mga baguhan lang kami. Itong espadang ginagamit ko pa, parang wala namang kakaiba. Tapos, gusto mo lumusob tayo ron? Hindi parang sinabi mo na rin na tumalong kami sa kumukulong mantika. Meron ako mga nakausap na tao. Mga dati silang kakilala ni Lolo Manoy. Mga nasa 30 katao sila. May kanya-kanya ring galit sa mga aswang. Kaya wala na tayong dapat pang ikabahala pagdating sa mga makakasama. Paano nga tayo makakasiguro na hindi magkakasalisihan? Roronda na muna tayo sa paligid ng baryo. At kapag wala tayong nakita o naramdamang aswang, saka na tayo pupunta sa baryo ng mga aswang ngayong gabi. Ngayon kaagad? Oo, ngayong kagad. Bibiglain natin ang mga aswang. Nakatinginan silang magpipinsan. Mababasa sa kanilang mga mata ang pagsang-ayon sa nais mangyari ng dalagang si Magda. May tiwala naman sila sa babae dahil halos lahat ng sinasabi nito ay talaga namang katiwa-tiwala. Kagaya ng napag-usapan, rumonda na muna sila sa buong baryo nila. Inabot sila ng halos 1 oras pero wala naman silang namataan na kahina-hinala. Nang masigurong nasa ligtas namang kalagayan ng kanilang baryo, tinungo na rin nila ang kabilang baryo para daanan ng iba pa nilang makakasama sa laban na yon. Lahat ay umayon naman base sa kanilang plano. Nakumpleto ang kanilang samahan at dala ang mga malalaking lampara, agad na rin silang naglakbay patungo sa sinasabing baryo ng mga aswang. Hindi nagtagal, narating na rin nila ang nasabi ni Mang Manoy na Orduha Falls. Isa itong mataas na talon na may malalim na katubigan sa ibaba. Dahil madilim, hindi naging madali para sa kanila ang humanap ng mas maayos na daan. Sa may bandang gilid, kailangan lang natin mag-ingat dahil batuhan. Baka madulas kayo. Tsak na mababagok ang ulo ninyo kapag nalaglag kayo sa baba. Tumango lang naman ang kanilang mga kasama. Tahimik lang din naman si Victor at ang dalawa niyang pinsan. Sa isip-isip ni Victor, kung may dala lang siyang kamera, may re-record niya ang mga pangyayari. Maganda sanang subject at ebidensya ang mga masasaksihan niya para sa kanyang gagawing article. Pero sa mga sandaling ito, para kay Victor ay masigit pa sa article ang dapat niyang isipin. Dahil kailangan nilang talunin ng mga aswang habang nasa kabilang hukay ang kanilang mga paa. Lahat ay nakatawid ng ligtas, pero tumigil sila sandali nang makita na ang hinihinalang baryo ng mga aswang. Nagiwahiwalay na sila at nahati ang kanilang grupo sa 3. Magkakasama ang magpipinsan. Habang si Magda naman ay pinangunahan ng kabilang grupo. Noong mga sandaling yon, nagsimula ng kumabog ang dibdib ni Victor. Batid niyang anumang oras ay mangyayari na ang kinatatakutan nilang kaguluhan. Tama ba na umiwalay sa atin si Magda? Bakit? Natatakot ka ba? Wala ka bang tiwala kay Victor? Mga veterano rin naman ang mga kasama natin, kaya hindi kayo dapat mag-alala. Huminga na lamang ng malalim si Victor. Naintindihan niya ang pagkabahala ni Eddie. Kahit siya, hindi rin alam kung kakayanin nilang wala si Magda sa tabi nila. Marahan silang nakalapit sa baryo. Naghihintay na lamang sila na magiging sinyalis ni Magda sa kabilang grupo. Habang pinagmamasdan nila ang baryo, hindi maiwasan ni Victor na mamangha at kilabutan.
Namamangha siya dahil sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon na nakakita ng maraming aswang. Pero kinikilabutan din siya dahil hindi niya inakalang ganun pala karami ang makakalaban nila. Kung ikukumpara kasi sa kanilang bilang, masasabi ni Victor na wala pa sila sa kalahati. Mga ilang sandali lang, nakita na rin nila ang pagputok ng kwitis sa ere. Ang bagay na yun ng hudyat na simula na ang kanilang paglusob. Mga insan, huwag kayong lalay sa akin ha. Sabay-sabay na lumabas ng pinagtataguan ng mga manunugis. 3 magkakaibang anggulo ang pinanggalingan ng mga yon. Dahil sa kanilang estilo, nabulaga nila ang mga aswang. Nakauna sila sa mga yon. Agad-agad nilang napaslang ang mga aswang na malapit sa kanila. Sa loob lamang ng 1 minuto, marami-rami na agad silang nabawa sa kanilang mga kalaban. Pero hindi nagtatapos doon ang mga senaryong yon. Pumalag ang mga aswang. Nakipagsabayan ang mga yon sa kanila. At sa puntong ito, agad na dumating si Magda. Kitang-kita ang kahusayan ng dalaga sa pakikipaglaban. Sa dami ng nakakatapat nito, ay wala man lang makatama sa kanya. Noong mga sandaling yon, nabuhayan lalo ng dugo ang magpipinsan. Mas ginanahan silang makipaglaban sa mga aswang. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami, pero yung iba nating kasama, sugatan na rin. Huwag niyo silang intindihin. Sanay na mga yon. Sa likod, Manuel! Nakailag si Manuel nang makitang may aswang na lumusob sa kanila sa likuran. Tinaga ni Manuel ang aswang at tinamaan niya yon sa mukha. Sa hindi malamang dahilan, may kakaibang ligaya na naramdaman ng binata. Ganito pala kasaya makapatay ng aswang. Mas masaya pa sa love life. Sira ulo ang putik. Uy, mag-ingat ka ha! Sa pagpapatuloy ng kanilang laban, tila natakot na ang mga aswang sa kanila. Mangilan-ngilan na lamang na ang naroroon na siya rin namang hinarap ng mga kasamahan nila. Nandito na siya. Biglang lumitaw ang pinuno ng mga aswang na si Apong Abo. Kasama nito ang matandang si Manoy. Nung mga sandaling yon, naiintindihan agad ni Magda kung ano ang pinaplano ng kanyang lolo kaya hindi na niya yung kinakausap pa. Manoy, sino ba ang mga taong yan? Bakit ang lalakas ng loob nilang dumalo sa baryo natin? Mga manunugis ang mga yan, pinuno. Sila mga pumaslang sa mga kasamahan natin. Ganun ba? Sige, akong bahala sa mga makukulit na yan. Ikaw naman, ikaw ang bahala sa mga kasama niyang bubwit. Hindi nagsalita si Mang Manoy. Nagtaka naman ang pinunong aswang. Yun pala, meron ng binabalak ang matandang lalaki. Bigla na lamang kumuha ng punyal si Mang Manoy at saka tinarak sa bandang ulo ni Apong Abo. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito dahil ngayon lang ako nakalapit ng sobrang malapitan. Hindi ko na pinalagpas ang tsansa ko. Apong-Abo, tapos na ang kasamaan mo. Ang punyal na yan ay mula sa isang sinaunang manunugis na mabisang pamaslang sa malalakas na aswang na kagaya mo. Binunot ni Apong Abo ang nakatarak na punyal. Gigewang-gewang itong naglakad at muntikan pang matumba. Traidor kang hinayupak ka! Natumba matandang si Apong Abo. Hindi naman makapaniwala sila Victor na ganun lamang kabilis matatalo ang aswang na kinatatakutan ng lahat. Pero hindi mapalagay ang kalooban ni Victor ng mga sandaling yun. Pakiramdam niya ay may mali sa nangyayari. Lolo, sigurado ka bang patayin na ang isang yan? Oo, hindi siya sasantuhin ng punyal na ginamit ko sa kanya. Ang punyal na yon ay ginamit din sa mabangis na aswang noon. Sandali, parang hindi to tama. Narinig na lamang nilang tumawa si Apong Abo. Nang muli itong tumayo, ibang-iba na ang itsura ng mukha nito. Nakapagpalit na agad ito ng anyo. Anong akala mo sa akin? Tanga? Alam ko nang darating ang panahon na tatraidorin mo ako. Kaya pinaghandaan ko na ang gagawin mo, Manoy. Hindi tatalab sa akin ang punyal na yan. Hindi ako gaya ng mga aswang na nakakalaban lang noon ng mga ninuno ninyo. Tumawa ng malakas sa matandang aswang. Nagbago na rin ang anyo ni Mang Manoy nung mga sandaling yon para kalabanin si Apong Abo. Pero sa unang atake ng lolo ni Magda, naputulan agad ng kamay si Mang Manoy. Lolo!
Mabilis na umatake si Magda para tulungan ang matandang si Manoy. Pero kakaiba talaga ang lakas ni Apong Abo. Walang nagawa ang husay ni Magda. Sa nakikita ni Victor, bigla na lamang siyang kinabahan. Naisip niya na kung si Magda ay walang magawa, paano pa siya na kailan lang naman natutong humawak ng sandata. Pero kahit na ganon, hindi nawala ng pag-asa ang binatang si Victor. Mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob para tulungan na maglolo. Eddie, Manuel, asikasuhin niyo ang iba pang mga aswang. Ikaw! Tutulungan ko si Magda. Hindi na nagsayang pa ng oras ang binatang si Victor. Buong tapang siyang tumakbo palapit kay Apong Abo. Nang ihataw niya ang espada, nahawakan ni Apong Abo ang talim nito. Pero laking gulat ng aswang na yon nang bigla itong makaramdam ng kakaiba. Dumistansya ito at inilagan si Victor. Nang mapansin naman ni Victor yon, sinundan niya pa ang kanyang pag-atake. Magda, asikasuhin mo muna ang lolo mo. Pero hindi pa man nagagawa ni Magda ang sinasabi ni Victor, bigla na lang ding sumama si Mang Manoy sa pag-atake kahit na wala na ang isa nitong kamay. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ang kasamaan mo, Apong! Nagawang tamaan ni Mang Manoy ang pinuno ng mga aswang. Pero hindi naman yon naging epektibo dahil parang wala lang nangyari kay Apong Abo. Sa halip, si Magda pa ang nakita nito. Biglang naisipan ni Apong Abo na unahin ng dalaga. Lumundag ito ng mataas at saka lumapit kay Magda. Sa bilis ni Apong Abo, hindi nakapaghanda ang babae. Akmang itatarak na ni Apong Abo ang mahahaba nitong kuko nang biglang humarang naman si Mang Manoy. Bumaon ang kamay ni Apong Abo sa kaliwang dibdib ng lolo ni Magda. Lolo! Agad na hinugot ni Apong Abo ang kamay niya nang magsimula ulit umatake si Victor. Habang si Magda naman ay sinalo ang kanyang lolo. Nasa mga sandaling yon ay agad na napasukan ng dugo. Nakatingin ito sa kanya at nakangiti. Pero hindi na kayang makapagsalita pa. Lo, lumaban ka! Ang sabi mo magsasama pa tayong dalawa! Lo! Pero kahit na anong pakiusap ng dalaga, hindi na talaga kinaya pa ng matanda. Unti-unti na rin itong pumikit at tuluyang nalagutan ng hininga. Dahil sa nangyari, nabuhay ang matinding galit sa kalooban ng dalaga. Marahan niyang inihiga ang kanyang lolo at tinapunan ng masamang tingin si Apong Abo. Magbabayad ka sa ginawa mo! Magbabayad ka! Yan! Ganyan nga! Magalit ka, iha! Magda, sinisira lang niya ang focus mo. Huwag kang magpapadala sa galit mo. Hindi nakanig sa kanya ang babae. Nilusob nito nang nilusob ang kanilang kalaban. Habang si Apong Abo naman ay tuwang-tuwa sa nangyayari. Hanggang sa bigla na lamang nahawakan ng matandang aswang ang babae. Piniga nito ang kanang balikat ni Magda. Dahil dito ay nabitiwan ng babae ang kanyang hawak na espada. Pero bago pa man may magawang mas malala si Apong Abo, mabilis na lumusob si Victor para tulungan ng dalaga. Agad namang napalayo si Apong Abo habang tumatawa. Umayos ka! Nawawala ka sa wisyo. Alam kong masakit ang nangyari, pero pati ikaw ay mapapahama kung mas pahiralin mo ang emosyon mo. Hinawakan ni Victor ang magkabilang pisngi ng dalaga. Tinitigan niya ito sa mga mata nitong basang-basa na ng luha. Kailangan mong tatagan, Magda. Kailangan mong maging matalino ngayon. Kahit para na lang sa lolo mo. Tumango-tango ang dalaga. Nang maging kalmado na ito, ay sabay na silang tumindig. Tapos na ba ang maikling pagpupulong ninyo? Alam niyo na ba kung paano ako papaslangin? Base sa mukha ninyo, wala pa kayong ideya kung paano eh. Kaya tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari ngayon. Pumorma na ang dalawa. Bago pa sila makagawa ng atake, inunahan na sila ni Apong Abo. Una nitong binira si Magda. Sa puntong ito ay kinakaya na ng dalaga na makisabay. Pansamantala nitong isinantabi ang kanyang emosyon. Tinamaan si Magda ng kalmot sa muka. Daplis lang yon, kaya kahit papaano ay hindi ito naging problema sa babae. Ngayon na! Sinabuyan ni Victor ng buhangin ng kanilang kalaban. Tinamaan naman yon sa muka. Nakakuha ng tamang pagkakataon si Magda.
Itatarak na sana niya sa dibdib ang hawak na espada, pero nakailag ang matandang aswang kaya tinamaan lang ito sa tagiliran. Hindi naman nagsayang ng pagkakataon si Victor. Tinaga niya sa likuran si Apong Abo. Ilang beses niya itong pinagtatataga. Nang makaramdam na ng sakit ang matandang aswang, ay bagya itong dumistansya sa kanila. Munti ka na ako ron Magaling! Magaling ang naisip niyong pautot. Ang kaso, hindi ako basta-basta mamamatay dahil lang sa mga pambata niyong taktika. Dahil si Victor ang malapit kay Apong Abo, ito agad ang inatake ng matanda. Nang susuntukin niya ito, tumilapon siya at nabitiwan pa ang espada. Nilapitan nito si Victor at pinagtatatadyakan hanggang sa masukan na rin ito ng dugo. Ang kapal ng mukha mong makisali sa labanang ito, taga Maynila ka lang naman. Tumigil lamang ito sa ginagawang pananakit kay Victor nang makitang paparating na rin si Magda. Hinawakan niya lang ang kamay ng dalaga at saka binalibag palayo. Huwag ka na munang umepal. Hindi pa ako tapos sa lalaking ito. Kanina pa ako nang gigigil sa lalaking ito Akmang bubugbugin ulit ni Apong Abo ang lalaking si Victor nang biglang may lumiwanag. Nakita na lamang nilang hawak-hawak na ni Magda ang espada na gamit ni Victor. Kakaiba ang aura ng dalaga sa mga sandaling yun. Kitang-kita nilang umiilaw ang espada habang hawak ito ni Magda. Noong mga oras na yon, saka lamang napagtanto ni Victor na ang sandatang yon ay para talaga sa dalaga. Sa wakas! Tila nawala na ang lahat ng galos ni Magda dahil sa kapangyarihan ng espadang yon. Nanlalaki naman ang mga mata ni Apong Abo habang nasasaksihan ang senaryong tatapos sa kanyang buhay. Ihanda mo ang sarili mo, Apong Abo. Dahil sa gabing ito, magiging abo ka na rin. Akala mo ba madadala mo ako sa kagaganyan mo? Hindi! Ako si Apong Abo, ang pinakamabangis at malakas na aswang sa henerasyong ito. Kaya kahit na anong gawin mo, hinding-hindi mo ako matatalo! Lumundag na naman ang mata sa matandang aswang. Pinaghandaan naman ni Magda ang pagbagsak nito. Nailaga ng dalaga ang ginawang pag-atake ng matanda. Sunod-sunod ang bawat nitong kalmot. Pero sa mga pagkakataong ito, kitang-kita na ang pagkakaiba nilang dalawa. Kahit mabilis si Apong Abo, mas mabilis naman ang ginagawang pag-ilag ni Magda. Mamamatay ka na! Mamamatay ka na! Para mabawi ko na ang lupain naming mga aswang! Hindi na mangyayari yon dahil ikaw ang mamamatay ngayong gabi. Muling nagliwanag ang espada. Nasilaw si Apong Abo sa liwanag na yon. Nagulat na lamang ito nang biglang naitarak na ni Magda ang maywagang espada sa dibdib ng pinunong aswang. Kita nilang lahat na parang biglang nagbaga ang dulo ng talim ng espada. Magpahinga ka na sa impyerno. Hinihintay ka na ng mga demonyo. Paghugot ni Magda ng espada ay hinato naman niya yon ng malakas sa liig. Gumulong ang ulo nito sa lupa. Nang mamatay ang pinuno ng mga aswang, ay kusa na ring naabo ang mga tauhan nito. Naghiyawan ng lahat ang maipanalo nila ang laban. Pero kung masaya ang mga kabaro nila, malungkot naman si Magda nang balikan niya ang kanyang lolo. Iyak lang ng iyak ang dalaga. Hindi pa rin nito matanggap ang nangyari sa matanda. Matapos ang labanan na yon, kinabukasan lang din ay nagsagawa sila ng isang espesyal na paglilibing. Kahit aswang ang kanyang lolo, nagbigay-pugay pa rin ng mga manunugi sa matandang si Manoy. Maraming salamat sa pagdamay niyo sa akin. Wala yun. Nandito lang naman kami para sa iyo Hindi ka namin iiwan, Magda. Hanggang sa maging okay ka na ulit. Kung nasan man ngayon ang lolo mo, natitiyak naming nasa maayos na rin siyang kalagayan. Sana nga. Sana masaya na si Lolo. Masaya siya. Nararamdaman ko. Masaya siyang naipanalo natin ng laban. Magda, ano na palang plano mo ngayon? Ipagpapatuloy ko ang samahan. Para sakaling may mga aswang pang natitira sa probinsyang ito, meron pa ring lalaban sa kanila. Ikaw, Victor, uwi ka na ba sa Maynila? Oo. Kailangan ko mag-report na wala akong nagawa Pero wala na akong pakialam.
Kung aalisin nila ako, edi sige. Hahanap na lang ako ng ibang trabaho. Mas masaya na ako na may nagawa ko para sa mga tao rito. Wala na akong pakialam sa article. Nagyakapan na lamang silang apat habang nasa harapan ng puntod na matandang si Manoy. Nang bumagsak ang ulan, ay saka na nila nilisan ng sementeryo. Marami man ang nangyari, nawalan man ng trabaho ang binatang si Victor. Hindi naman siya nagsisisi sa ginawa niyang yon. Hindi naman siya nagsisisi sa ginawa niyang desisyon. Sa kanya lamang kasi napagtanto na mas masaya palang may naililigtas na buhay. Nang makabalik ng Maynila si Victor, hinahanap-hanap niya ang hangin sa probinsya. Kaya nang hindi siya makahanap ng bagong trabaho, muli siyang bumalik kina Eddie at Manuel. Sa ngayon, hindi alam ni Victor kung ano ang gagawin niya sa kanyang buhay. Isa lamang ang nasisiguro niya. Habang naroroon siya, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para protektahan ang mga tao laban sa mga masasamang nilalang na gaya ng aswang. Wakas,